kapangyarihan, lakas na kung saan wala nang makakatalo na sino man sa iyo. Yan ang hiling ng isang naghihingalong lalaki. Tuguan at naghahabol ng hininga, pinilit niyang buksan ang kanyang mga mata upang alamin ang lagay ng kanyang mga kasamahan. Aligaga na ang mga ito at di alam kung saan pupunta. Habang taranta ay napagkasunduan na nilang tumakas. Muli namang pinagmasdan ng lalaki ang paligid hanggang sa makita niya ang taong may kasalanan sa kalagayan nila ngayon. Pinunot ng lalaking ito ang kanyang makinang na espada at tinapos niya ang dalawang lalaking nagbabalak tumakas. Wala nang nagawa ang dalawa dahil sa laki ng agwat ng lakas nila sa lalaking ito. Patuloy itong naglakad patungo sa lalaking nag-aagaw buhay. Ang lalaking ito kinikilalang si Zhang Myeonggu, ang master ng Mount Wasek. Ang puting buhok nito ang sumasalamin sa haba ng kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Bagamat matanda na, ay kita sa katawan nito na nasa tuktok pa rin siya ng kanyang kalakasan. Patuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa marating niya ang lalaking nag-aagaw buhay. Bagamat nalalapit na ang kanyang katapusan, ay makikita pa rin sa mata ng lalaki ang determinasyong mabuhay. Inalala ng lalaki ang mga hirap niya sa pag-insayo at ang desisyon niyang sumali sa Demon Cult para lang lumakas. Gayunpaman ay nawalan itong lahat ng saysay sa harap ng isang napakalakas na kalaban. Sa kanyang nalalapit na hangganan sa kamay ni Zhang Myeonggu ay pinipilit niyang umisip ng paraan para makaligtas. Pakiramdam niya ay hindi naging patas sa kanya ang tadhana. Kung meron lamang siyang natutunang mas malalakas na teknik ay hindi sana siya nalagay sa ganitong sitwasyon. Ang pagiging mahirap at kawalan ng advantage sa buhay ang pakiramdam niyang humadlang para makamit niya ang kanyang mga pinapangarap. Sa gitna naman ng pagdurusan niyang ito ay mukhang dininag ng langit ang kanyang mga naging kahilingan. Unti-unting may lumabas na window system sa kanyang harapan na nagtatanong kung ano ang gusto niyang gawin. Meron itong tatlong pagpipiliang option at ang pinili niya sa mga ito ay ang restart. Hindi naman niya naiintindihan ang mga nangyayari at pakiramdam niya ay guni-guni lang ang mga ito. Unti-unti na siyang nawala ng malay habang iniisip ang kagustuhan niyang mabuhay. Sa kadilimang bamalot sa kanya ay biglang may lumabas na mga kataga at sulat. Nang muli siyang magkamalay ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakalutang sa tubig. Ang lalaking ito ay nagngangalang Solwi at siya ang bida sa ating kwento. Sa pangarap na matuto ng demonic martial arts kahit na yumaksi pa ang buhay niya ay pinili niyang sumali sa Demon Cult. Pero imbis na matuto at mag-aral siya ng iba't ibang klaseng martial arts ay naaatasan siyang madalas na gumawa ng mga scouting o recon missions sa mga nagdaang taon ng pamamalagi niya sa Demon Cult. Pero ngayon ay patay na siya, ramdam niya na hindi talaga patas ang buhay. Pero nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay napansin niya na siya ay buhay pa. Napuno ng tanong ang kanyang isipan at dali-dali siyang bumalikwa sa kanyang pagkakahiga. Napansin niya na nasa silid siya ng training camp. Nalilito siya sa mga nangyayari dahil ang pagkakaalam niya ay patay na dapat siya. Muli niyang inalala ang mga kaganapan bago siya pumanaw. Tumayo na siya sa kanyang higaan at nagpatuloy ng maglakad habang iniisip kung panaginip lang ba ang lahat ng kanyang naranasan. Mukhang tunay talaga ang naramdaman niyang pakikipaglaban kaya't di niya maisip na panaginip lang lahat ng iyon. Habang nag-iisip ay naalala niya ang taong may kasalanan kung bakit siya nalagay sa sitwasyon na iyon. Si Gui Sama, ang Lord ng The Great Imperial Pavilion. Siya ang nag-utos sa kanya at kanyang mga kasamahan na mag-scout sa lugar na iyon. Habang litong-lito at di pa rin makapaniwala ay may dumating na tao mula sa kanyang lukyaran. Matagal na siyang hinahanap ng dalawang ito. Ang lalaking may mahabang buhok ay nagngangalang Jokmyeong at ang kalbo naman ay nagngangalang Chiksan. Nagulat si Chiksan dahil hindi magalang ang naging pagbati ng ating bida na si Solwi. Agad siyang nilapitan nito para kumprontahin. Ang dalawang ito ay mga miyembro ng Black Moon Company na direktang naglilingkod sa ilalim ni Gui Sama. Nilapitan siya ni Chiksan at kita rito ang matinding pagkainis. Di naman natinag si Solwi dahil alam niyang mas mataas ang ranggo niya rito. Pero bigla na lang siyang sinuntok ni Chiksan. Nagulat si Solwi sa mga nangyari at di na niya nagawa pang depensahan ang kanyang sarili. Tumilapon siya sa lakas ng ginawang pag-atake sa kanya ni Chiksan. Nagbiro naman ito na nadulas lang ang kanyang kamay sabay hingi ng tawad. Dagdag insulto pa ito sa tinamong pinasala ng ating bida at nilapitan naman ni Chiksan si Solwi at sinabing mukhang hindi pa ito ganap nagising at para bang nakalimutan na niya kung sino ang taong nasa harapan niya. Si Jokmyeong ang kapitan ng Black Moon Company. Kaya ganoon na lang ang pagtrato nila kay Solwi dahil kumpara kay Jokmyeong ay mababa ang ranggo nito. Ininda ni Solwi ang sakit pero mas nananaig sa isip niya na naaalala niya ang mga pangyayaring ito. Ang sitwasyong ito ang mas labis na nakakagulat kesa sa sakit na kanyang nararamdaman sa ginawang pag-atake ni Chiksan. Gaya ng nangyari noon ay naulit lang ang eksaktong mga eksena base sa pagkakaalala niya. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ito muli sa kanyang harapan.
Hinilaan niya pa ang mga susunod na mangyayari at mga sasabihin ni Chiksan at gaya nga ng hula niya ay parehas na parehas ang mga sinabi nito sa kanya noon. Nilapitan siya ni Jokmyeong at sinabihan na parang lumalaki na ang ulo niya. Tinanong naman siya ni Solwi kung anong pakay ng mga ito sa kanya. Sinabi nito na hinahanap siya ni Lord Guisama. Natigilan ng bahagya si Solwi dahil mukhang alam na niya ang mga kakahantungan ng ganitong mga pangyayari. Habang papaalis ay napapangiti naman si Jokmyeong dahil alam na niya ang kakahantungan ng ating bida. Naasar si Solwi dahil kahit mas mahina sa kanya si Chiksan ay wala siyang magawa dahil kasama nito si Jokmyeong. Kaya't nangako siya sa kanyang sarili na darating ang araw na mababawian niya rin ito at mapagbabayad niya sa mga kasalanan nito sa kanya. Habang papalayo naman ang dalawa ay may napansin si Solwi na nakasulat sa taas ng ulo ng mga ito. Gayunpaman ay di na niya ito binigyan masyado ng pansin dahil padami na rin ng padami ang mga katanungan niya sa kanyang sarili. Nagpatuloy na siya sa paglalakad patungo kay Guisama. Kinikilabutan ang buo niyang katawan sa mga nararanasan niya ngayon. Hindi pa rin siya makapaniwala na nangyayari ulit ang mga bagay na naganap na o napagdaanan na niya. Pinag-iisipan niya itong maigi dahil hindi niya alam kung nananaginip lang ba siya o nakita na niya ang hinaharap. Para bang bumalik siya sa panahong bago siya mamatay. Sa harap ng silid ni Lord Guisama. Nakarating na si Solwi at bumati sa mga taong nasa loob ng silid. Pinapasok na siya at sa loob nito matatagpuan ang taong naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Si Guisama ang Lord ng Great Imperial Pavilion ang boss na kanyang pinaglilingkuran. Pumunta siya sa lugar na ito dahil pinatawag siya nito. Kasama sa loob ng silid ay isa rin sa importanteng tao sa Demon Sect si Cho Indang ang Lord ng The Tumultuous Sky Pavilion. Ang headquarters ng Demon Cult ay tinatawag na Crimson Demon Palace at merong 5 pavilion na nasasakupan ito. Bawat pavilion ay pinamumunuan ng isang lord at ang bawat lord ay isang Great Martial Art Master. Si Guisama ang lord sa Great Imperial Pavilion ay master ng Fire Mask Demon Style. Sinasabi na ang kaunting init mula sa teknik na ito ay kaya ng tunawin ang iyong buto. Mainitin din ang ulo ni Guisama at lahat ng taong kinaiinisan niya ay di niya pinapalagpas. Walang tiwala si Solwi kay Guisama pero wala siyang magagawa dahil kailangan niyang sumunod sa mga pinag-uutos nito. Pinakilala ni Guisama si Solwi kay Cho Indang. Tingin naman nito ay isa siyang talentadong nilalang pero pinuna nito ang pagiging walang galang nito dahil hindi man lang ito lumuluhod sa kanilang harapan. Agad nakaramdam ng matinding kaba si Solwi sa narinig na wala sa isip niya na mga pavilion lords ang nasa kanyang harapan. Agad-agad siyang lumuhod para humingi ng paumanhin sa dalawa at sinabihan siya ni Guisama na tumayo lang sa tuwing papasok sa loob ng kanyang opisina. Natawa naman si Guisama sa mga nangyari at sinabihan si Cho Indang na wag nang pag-initan si Solwi at baka matakot na itong pumasok sa opisina niya. Tandang-tanda naman ni Solwi na inutusan siya ni Guisama na gawin ito. Mukhang sinadya niya ito para ipahiya siya sa harap ni Cho Indang. Pinatayo na siya ni Guisama. Ramdam ni Solwi na pinaglalaroan lang siya nito. Tinanong siya ni Guisama kung gusto ba niyang magtrabaho bilang secretary sa loob ng Heavenly Sun Archive. Nagsisimula na ang totoong pakay ni Guisama. Alam niya na gustong matuto ni Solwi ng martial arts kaya't malaking tulong kung mapupunta siya sa Heavenly Sun Archive dahil dito matatagpuan ang libo-libong libro na magtuturo sa iyo ng iba't ibang martial arts. Pero bago siya mapunta dito ay meron muna siyang kailangang gawing misyon para kay Guisama. Ang misyong ito ang nagpahamak sa kanya at kumitil sa kanyang buhay. Ang recon mission sa teritoryo ng Mount Wasek. Alam niyang pangalawang pagkakataon na ito na binigay sa kanya ng mga Diyos at hindi na niya ito dapat pangsayangin. Kaya't kahit ano pang mangyari ay kailangan niyang makahanap ng palusot upang maiwasan ang misyong ito. Nangako siya sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito ay hinding-hindi na siya mamamatay. Nang magsimula na siyang magsalita para sabihin ang palusot niya ay bigla siyang nagulat. Hindi niya inaasahan pero may biglang lumabas na system window at meron lang 3 sagot na pwede niyang pagpilian. Siya ay natigilan dahil hindi niya maunawaan ang mga nangyayari. Pansin niya rin na hindi siya makagalaw at di rin gumagalaw ang lahat ng bagay o taong nasa paligid niya. Napansin niyang huminto ang oras. Ngayon ay nakakasiguro na siya na hindi siya nananaginip at talagang namatay siya at bumalik sa nakaraan. Napansin niya rin na para bang may countdown na nagaganap at mukhang kailangan na niya kaagad pumili ng sagot bago pa man maubos ang oras ng countdown na ito. Mas lalo siyang kinabahan dahil kailangan niyang magdesisyon ng mabilis. Muli niyang binasa ang mga pagpipilian. Dalawa sa pagpipilian dito ay mukhang magpapahamak sa kanya kaya't pinili niya ang isa na nagsasabing gusto niyang tumanggap ng ibang misyon mula kay Guisama. Biglang lumiwanag at nagpatuloy na ang eksena. Nagulat siya nang bigla siyang nagsalita mag-isa kahit hindi niya pa ito kinokontrol. Pare-parehas silang nagulat dahil biglaan ang pagkakasabi niya nito. Hindi siya makapaniwala na lumabas sa mismong bibig niya ang mga katagang iyon.
At dahil dito ay nagsimula ng magalit si Guisama sa kanya. Pakiramdam ni Guisama ay nabastos siya dahil kahit hindi niya pa binabanggit ang misyon na ipapagawa niya ay tumatanggi na kaagad si Solwi. Hindi siya makapaniwala na may lakas ito ng loob na umasta ng ganito kahit napakababang nilalang lamang nito para sa kanya. Lumakas ang presensya ni Gui. Sama at nagsimula ng mag-init ang buong silid na nigas naman sa takot si Solwi sa kanyang mga nasasaksihan. Unti-unti na niyang nadadama ang matinding init na bumabalot sa buo niyang katawan. Ito ang init mula sa legendary Fire Mask Demon style. Sa sobrang intense ng teknik na ito ay pakiramdam niya na may sumasakal sa kanya kaya't hindi siya makahinga. Ramdam na ni Solwi na kailangan na niyang gumawa ng paraan kung gusto niya pang mabuhay sa pagkakataong ito. Hirap nang huminga si Solwi dahil sa pressure na binibigay sa kanya ni Guisama. Tumindi pa ito ng tumindi at mas dinagdagan pa ni Guisama ang pressure na binibigay niya kay Solwi. Dumating na sa puntong pakiramdam niya ay malalagutan na siya ng hininga. Nang biglang lumabas ang bodyguard ni Guisama para tapusin si Solwi. Pero hindi naman ito natuloy dahil nagawa itong awatin ni Guisama. Hindi man lang nakita ni Solwi kung saan nanggaling ang bodyguard na ito ni Guisama. Sa isang iglap ay bigla na lang siyang lumabas sa eksena. Ramdam ni Solwi na kung nahuli ng kahit na isang segundo si Guisama sa pag-awat sa kanyang bodyguard ay siguradong hihiwalay na ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Di man lang nakareact si Solwi sa mga nangyari. Ganito ang laki ng agwat nila ni Hoitby ang bodyguard ni Guisama. Nais marinig ni Guisama ang sasabihin ni Solwi kung bakit gusto niyang tumanggap ng ibang misyon. Kahit nangangatog pa ay kailangan ng mag-isip ni Solwi ng isasagot dahil sa sagot na ito nakasalalay kung magpapatuloy pa ba siyang mabuhay. Agad na lumuhod si Solwi para humingi ng patawad kay Guisama. Sinabi niya na mukhang may hindi lang sila nagkaunawaan at hindi niya nais magmukhang mapili sa mga misyon. Maigi siyang pinakinggan ni Guisama at tinanong kung ano ang totoong pakay niya sa paghingi sa misyon na ibibigay niya. Sinabi ni Solwi na may nakuha siyang impormasyon na may mga miyembro ng Mount Wasek na nagtitipon sa Hanem Borderland. Naging mas interesado si Guisama sa mga narinig. Alam ni Solwi na makakaalis lang siya dito ng buhay kung gagawin niya ang nais ni Guisama. Dinagdag pa ni Solwi na ang pagtapos sa mga tiga Mount Wasek ay sacred duty ng Demon Cult na siya namang mas kumuha ng atensyon ni Guisama. Nais ni Solwi na malaman kung kailan madideploy ang mga top fighters ng Demon Cult dahil gusto niyang mapasama dito. Gusto niyang sumama sa misyon ng mga ito. Hindi ito nais ni Solwi pero mas malaki na ang tayansa niyang mabuhay kung malalakas ang makakasama niya misyon. Ngayon ay kailangan na lang niyang hintayin kung kakagat ba si Guisama sa kanyang pain. Bigla namang natawa si Cho Indang sa kanyang mga narinig. Sa tingin niya ay mga tiga Plum Spring Pavilion ang nag-leak ng impormasyon ng misyong ito. Dahil hindi ito basta-bastang malalaman ng hamak na lieutenant na kagaya ni Solwi. Binalikan ng tingin ni Guisama si Solwi at sinabing sakto dahil ito ang balak niyang ibigay na misyon sa kanya. Gaya nga ng sinabi ng ating bida ay pati ang deputy commander ay sasama sa misyong ito, kaya't kinakailangan nila ng mga taong mag-i-scout ng area bago ituloy ang misyon. Kailangan nilang malaman kung sino-sino ang mga makakaharap nila sa Hamgok Pass at kung anong klaseng lugar ba ito. Nais niyang busasing maigi ni Solwi ang lugar at bumalik para mag-report sa leader ng Flying Hand Company. Malugod itong tinanggap ni Solwi. Kahit hindi ito ang nais niyang maging resulta ay kahit papano ay nakahinga na rin siya sa matinding pressure na nadarama niya. Nakaligtas siya sa kapahamakan ngayon pinapaalis na rin siya ni Guisama. Dahan-dahan nang tumayo si Solwi at laking pasasalamat niya at hindi nagwakas ang buhay niya sa oras na ito. Sa pagtayo niya ay nakaharap niyang muli ang bodyguard ni Guisama na si Hoitby. Gaya ng nakita niya na numero sa ulo ni na Jokmyeong at Chiksan ay meron din si Hoitby pero may mas mataas itong numero bilang +4 leaves. Nagtataka siya kung ano ba ang ibig sabihin ng mga numerong ito na kanyang nakikita. Sa di kalayuan sa labas ng pavilion ay naghilamos sa isang ilog si Solwi para mahimasmasan sa mga nangyaring kaganapan. Hindi siya makapaniwala sa mga nagyari pero mukhang kailangan na niyang tanggapin ang mga kakaibang nangyayari sa kanya. Pero kahit tinanggap na niya ito ay di niya pa rin ito lubusang maintindihan. Sa pagharap niya sa tubig ay makikitang may mga nakasulat ding kataga sa taas ng yuluhan niya. Nakalagay dito na meron na lang siyang isang tayensa. Habang naglalakad pa pauwi ay inalala ni Solwi ang mga nangyari sa loob ng pavilion. Inalala niya ang misyon na binigay sa kanya ni Guisama. Pero gaya ng nauna niyang buhay ay parehas na parehas lang din ang sinabi nito sa kanya. Sa oras na sumama siya sa misyon na ito ay wala nang atrasan alam niya ring walang malalakas na mandirigma siyang makakasama sa misyong ito. Kahit ang kanilang tatakasan ay naharangan. Naalala niya na isa-isa silang pinaslang na parang mga hayop sa misyong ito.
Iniisip niya kung tatakas na lamang ba siya at magtatago sa Central Plains. Ngunit malabo ito dahil nakapag-aral na siya ng demonic martial arts at kahit anong gawin niya ay hindi na niya maitatago ang maitim na aura na kasama nito. Alam niyang madali siyang matutugis ng mga mas malalakas sa kanya sa Demon Cult. Makakaya nilang i-trace ang kanyang aura kahit sa malayong lugar o kahit gaano pakaliblib ang kanyang pagtatagwan. Siguradong hindi magtatagal ang kanyang buhay sa mga taong tutugis sa kanya sa oras na siya ay magtaksil sa kanilang sekta. Pakiramdam ni Solwi ay wala na siyang magagawa at mukhang nakatakda na ang kanyang katapusan kahit ano pa ang piliin niyang senaryo. Alam niya sa sarili niya na desperado na siya. Bigla naman niyang nakita si Chiksan na nakatambay sa may batuhan sa gilid ng ilog. Nakangisi ito at inaasar si Solwi. Sinabi niya na ito ang parusa niya sa paghahalongkat noon sa opisina ni Gui Sama nang wala niyang pahintulot. Patuloy siyang inasar nito dahil kampante siya na takot si Solwi kay Jokmyeong. Tinig ng maigi ni Solwi ang nakasulat na mga kataga sa ulo ni Chiksan na nagsasabing add one life. Unti-unti nang nabubuo ang loob ni Solwi. Ayaw na niyang danasin ang mga nangyari sa nakaraan niyang buhay. Kailangan niyang magdesisyon kung hahayaan na lang ba niyang magwakas ang kanyang buhay sa misyong kanyang kakaharapin. Iniisip niya kung meron pa bang ibang paraan. Buo na ang kanyang loob, tinawag niya si Chiksan at sinabing may kailangan siyang malaman. Hindi naman maintindihan ni Chiksan ang gustong palabasin ni Solwi. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Chiksan na ikanalito naman nito. Di niya mawari ang pakay ni Solwi sa kanya. Bigla namang bumunot ng sandata si Solwi at inatake si Chiksan. Nagulat ito sa mga nangyari pero nagawa niya pa din bunutin ang kanyang sandata upang protektahan ang kanyang sarili sa ginawang pag-atake ni Solwi sa kanya. Hindi makapaniwala si Chiksan sa ginagawa ni Solwi. Kita naman dito na buo ang loob niyang tapusin si Chiksan. Nagpatuloy pa ang kanyang mga atake habang si Chiksan naman ay walang magawa kundi dumpensa lamang sa mga ito. Nagawang hiwain ni Solwi ang kanang binti ni Chiksan. Sinagot niya si Chiksan at sinabing kaya niya pinasok noon ang opisina ni Gui Sama ay dahil gusto niyang lumakas pero wala siyang nakitang makakatulong sa kanya sa lugar na iyon. Kahit saan siya maghanap ay walang nagbibigay sa kanya ng kasagutan kung papaano lumakas. Nagpatuloy ang kanyang pag-atake kay Chiksan kahit basic technique lang ito ng Bolt Demon Swordsmanship ay malaki pa rin ang advantage niya kaysa kay Chiksan na walang magawa kundi dumipensa sa mga atake niya. Kabado 20 na si Chiksan at sinabi niya kay Solwi na di siya makakatakas sa kalokohan niyang ito. Wala naman ang pake si Solwi sa mga pwedeng maging bunga ng desisyon niyang ito. Muli niyang sinugod si Chiksan at muling nagharap ang kanilang mga sandata. Marami nang pinagdaan ng hirap si Solwi at hindi siya papayag na bigla na lang itong magwawakas. Kinakailangan niyang makahanap ng paraan para makasurvive sa misyong gagawin niya. Nagawa ng makaatake ni Chiksan pero madali itong naiwasan ni Solwi. Sa pag-iwas naman niya ay nagpakawala siya ng malakas na sipa sa sikmura ni Chiksan. Ramdam ni Chiksan ang lakas ng sipang ito sa kanya ni Solwi. Sa tingin ni Solwi ay nasa nakasulat na mga kataga sa ulo ni Chiksan ang hinahanap niyang kaligtasan. Agad siyang pumorma para sugurin si Chiksan sa huling pagkakataon. Huling nagharap ang dalawa na mata sa mata pero di gaya ni Solwi na puno ng determinasyon ay kabadong-kabado naman si Chiksan na walang ibang ginawa kundi ipaalala na malalaman ito ng kanyang daddy Jokmyeong. Sumugod na si Solwi at dahil mas buo ang loob niya ay ang atake niya ang kumonekta. Direkta niyang nasaksak ang puso ni Chiksan na agad naman itong kinasawi. Nagawa na nga ni Solwi ang balak niyang paghihiganti dito. Dahil sa desisyong ito ni Solwi ay ramdam niya na wala ng atrasan sa napili niyang daang ito. Sa oras ding iyon ay ibinalot ay itinapon ni Solwi ang bangkay ni Chiksan sa ilog. Good luck na lang kung makita ka pa ni Jokmyeong dyan. Nang matalo niya si Chiksan ay napansin niyang nawala ang mga katagang nakasulat sa taas ng ulo nito. Wala naman siyang nakitang pagbabago sa kanyang sarili hanggang sa makita niya ang kanyang reflection sa tubig. Ngayon ay nakalagay na rito na meron na siyang dalawang tayensa. Sa malalim na gabi, tahimik na binabaybay ni na Solwi at kanyang mga kasamahan ang lugar papunta sa kanilang misyon. Perpekto ang daang ito para maitago ang presensya nila. Tamang-tama ito para sa ganitong sikretong misyon. Pinag-utos sa kanila ni Gui Sama na alamin kung sino ang mga taong nasa Hambok Pass at kung anong klaseng lugar ba ito. Kinakailangan nilang i-report ang mga malalaman nila sa kanilang leader. Gaya ng dati ay balik na naman sa lugar na ito si Solwi. Baka sa mukha niya ang pagkainis dahil sa pangalawang pagkakataon ay hindi na naman siya nakaiwas sa mapanganib na misyong ito. Kahit hindi siya sumama ay siguradong papaslanggan siya ni Jokmyeong dahil siguradong makakatunog ito na may kinalaman siya sa pagkawala ni Chiksan. Nakarating na ang grupo nila sa lugar kung saan nila isasagawa ang kanilang misyon.
7 silang magkakasama pero 6 lang silang lalarga sa misyong ito. Dumaong na sila at isa-isa na silang bumaba sa bangkang sinasakyan nila. Muling tinignan ni Solwi ang kanyang reflection sa tubig at gaya kanina ay nakalagay pa rin dito na meron pa rin siyang 2 tayensa. Ang sulat na nakalagay sa kanyang yuluhan ay nagbago nang matalo niya si Chiksan. Gayunpaman hindi niya pa rin maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga katagang ito. Tinawag na siya ng kanyang commander na si Sujen Chol. Sinabi nito na may mga tiga-huasek sa lugar na ito at kinakailangan nilang mag-ingat. Naiintindihan naman ito Solwi at agad na siyang sumunod dito. Sa oras na malaman na nila ang bilang ng kanilang makakalaban at kung anong klaseng lugar ito ay kailangan nilang bumalik sa lugar na ito kung saan nag-aantay ang commander nilang si Sujen Chol. Malungkot naman si Solwi dahil alam niyang ito na ang katapusan nilang 6. Si Sujen Chol ang commander-in-charge sa 3 squad ng Flying Hand Company pero nakapagtataka na hindi siya ang mamumuno sa misyong ito. Inutusan na silang lumakad ng kanilang commander. Wow kamukha ni J. Lolo Ta. Agad nang lumakad sina Solwi kahit alam niyang delikado ito ay wala siyang magagawa kung di sumunod sa mga pinag-uutos ng kanyang commander. Lumakad na siya kasunod ang kanyang mga kasamahan na walang kaalam-alam sa kanilang kakahantungan. Bakas naman sa mukha ng kanilang commander ang pagkalungkot marahil ay alam na rin niya na isa itong suicide mission. Mabilis pero tahimik na tumatakbo ang grupo ni na Solwi para makarating kaagad sa lokasyon na kanilang mamatyagan. Mabilis na nangyari noon ang mga bagay-bagay at hindi na niya natunugan ang mga nangyari. Pero ngayon ay sa tingin niya ay merong kakaiba sa misyong ito. Parang may mali pero hindi niya pa ito lubusang natutuklasan. Malakas naman ang duda ni Solwi sa kanilang commander. Sa tingin niya ay meron lang 2 posibleng dahilan. Ito ay ang direkta siyang inutusan ni Guisama na gawin ito o kasabwat siya ng mga tiga Mount Wasek. Binago ni Solwi ang rutang tatahakin nila at inutusan ang kanyang mga kasamahan na lumiko pa kanan. Nagulat naman ang mga ito sa biglang pagpapalit ng plano ni Solwi. Muli nila itong tinanong kung tama ba ang naririnig nila pero agad naman itong kinumpirma ni Solwi. Kailangan niyang baguhin ang ruta nila at magbaka sakaling maiiba ang kapalaran nila ngayon. Hindi naman makapaniwala ang mga kasamahan niya na bigla niyang binago ang mga plano. Pero wala na silang nagawa at sumunod na lang sila sa mga utos ni Solwi na tumatayong leader nila ngayon. Nagpatuloy sila sa paglalakbay na kahit mabilis ay mahinahon na parang mga ninja. Nung nakaraang naambush sila ng mga tiga Mount Wasek ay para bang alam ng mga ito na paparating sila. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya makakapayag na mapaslang sila na parang mga hayop. Hindi ito ang iniisip niyang mangyayari nang sumali siya sa Demon Cult. Mula bata pa lang ay grabe na ang dinanas niya sa lugar na ito. Muli naman niyang naalala ang mga nakasulat sa itaas ng ulo niya. 2 chances, pilit niyang iniintindi kung anong ibig sabihin nito. Ibig sabihin ba nito ay meron siyang 2 taysang mabuhay o pangalawang tayensa na niya ito na buhay. Bigla namang natigilan si Solwi sa pagtakbo. Pinatigil na rin niya ang kanyang mga kasamahan. Nakatagpo sila ng isang bahay at sa palagay nila ay isa itong guard post. Patuloy silang nagmasid sa paligid hanggang sa mapagpayahan na nilang kumilos. Ganun pa man hindi pa rin sila kampante dahil baka may mga taong nagmamasid dito. Naasar sa pangyayaring ito si Solwi dahil ang balak niya ay magdire-diretso lang hanggang sa makalayo sa lugar na ito, kaya't para sa kanya ay napakasamang timing na may nakita silang gusali sa lugar na ito. Kung lalagpasan niya lang ito ay siguradong maghihinola ang kanyang mga kasamahan dahil nilagpasan niya lang ito at mahahalatang inabandona na niya ang misyon. Kaya't sinabi niya sa mga ito na mauuna na niyang i-check ito at sumunod na lang sila kaagad. Dahan-dahan ang gumapang papunta si Solwi. Nananalangin na sanay magkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Agad siyang nakalapit sa gusali at sa palagay niya ay isa itong lookout post. Sa komposisyon ng kanyang team ay malakas ang loob niyang kayang-kaya nila kung ordinaryong lookout post lamang ito. Pero kung mamalasin na isang warrior na may sword aura ay sigurado na ang katapusan nila. Nagmasid-masid sa paligid at sa loob ng bintana ng gusali si Solwi. Unti-unti na niya itong tinignan at nang masilip niya ang loob ay laking gulat niya nang makita ang laman nito. Joke time lang pala at wala namang laman ang nasabing lookout post. Kaya tinawag na niya ang kanyang mga kasamahan at kanyang pinulong. Sinabi ng kasamahan niya na nakapagtataka na walang taong nakabantay sa lugar na ito. Di naman siya nauunawaan ni Solwi dahil nasa malayo ang isip nito. Iniisip niya kung ano na ang magiging sunod na hakbang niya. Alam niyang hindi siya pwedeng magtago sa Central Plains at hindi naman na siya makakabalik sa Demon Cult dahil siguradong inaabangan na siya ni Jokmyeong dahil siguradong alam nito na may kinalaman siya sa pagkawala ni Chiksan. Napansin naman ng kanyang mga kasamahan na tila kakaiba ang mga kinikilos niya. Nahahalata na nila na para bang hindi siya nakafocus sa kanilang misyon. Pinungkahi ng isa sa kanila na bumalik na sa kanilang commander para i-report ang kanilang nakita.
Dahil siguradong magbabalik na anumang oras ang mga taong nagbabante sa lugar na ito. Gaya kanina ay hindi pa rin nakikinig si Solwi at patuloy na nag-iisip ng ibang bagay. Medyo kinakabahan na ang iba sa kanila sa inaasal at kinikilos. Patuloy na nagtatanong ang mga miyembro niya pero wala ni isang tanong ang nasa sagot niya, yun pala ay may lumabas na namang Windows system na nagtatanong ng sunod na aksyon niya. Sinasabi nito na merong lumabas na kalaban at tinatanong kung papaano niya aaksyonan ito. Pwede siyang lumaban, tumakbo o makipag-usap muna dito. Lumabas ang Windows system na ito ng biglaan pero hindi niya maunawaan dahil wala naman siyang nararamdamang kalaban sa paligid. Nagsimula na namang huminto ang oras at tumakbo na ang timer sa katanungang kailangan niyang sagutan. Wala siyang nakita, narinig o naramdamang kalaban. Pero kailangan na niyang mamili kaagad ng sagot dahil mauubusan na siya ng oras. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung meron ba talagang kalaban. Pero kung di man lamang niya ito naramdaman ay siguradong mas malakas ito sa kanya. Alam niyang walang laban ang grupo niya sa mga ito. Kaya't ang pinili niya ay makipag-usap muna sa mga ito. Nagpatuloy na ang eksena. Gaya nung una ay, nagsalita siya nang di niya control. Sinabi niya na ipakita ng kung sino mang nagmamasid sa kanila ang kanyang sarili. Nang marinig ito ng kanyang mga kasamahan ay agad pumosisyon ang mga ito para makipaglaban. Pumosisyon sila ng pabilog upang masakop nila ang lahat ng anggulong pwedeng pagsogyeran ng kalaban nilang di nila makita. Bigla namang tumahimik ang paligid at mukhang wala namang kalabang nagmamasid. Nakahinga ng maluwag si Solwi at mukhang nagkamali lang ang system sa warning na ibinigay nito sa kanya. Bigla naman silang may narinig na tinig mula sa itaas. Pinupuri ang pagkakatuklas sa kanya ni Solwi. Wala silang nagawang lahat at natulala na lang sa bilis ng kalaban. Napakalas ang lahat dahil sa mismong gitna nila lumabas ang kalaban. Hindi naman makapaniwala si Solwi sa kanyang mga nakikita. Dahil ang pinaka-iniiwasan niyang tao sa lugar na ito ang nasa kanilang harapan ngayon. Ang pinakamalakas na kalaban ng Demon Cult ang Ultimate Master ng Meihua Sword Technique si Zhang Myeonggu ang isa sa Master ng Mount Hwasek. Nakarelax lang ang tindig nito ay interpretasyon na hindi niya kinikilalang banta sa kanya ang grupo ni Solwi. Patid niya nakilala siya ng mga ito. Dahil kita niya sa kanilang mga mata ang matinding takot. Sumariwa kay Solwi ang mga naging karanasan niya sa kamay ni Zhang Myeonggu ang isa sa pinakakinakatakutan ng mga Tige Demon Cult. Hindi niya maintindihan kung paanong nadirito si Zhang Myeonggu gayong iniba na niya ang lugar na pinuntahan niya. Wala silang humpay sa pagtakbo mula nung nakarating sila sa Middle Gate at magpalit ng ruta. Napakalayo ng lugar na ito sa lugar kung saan niya nakasagupa si Zhang Myeonggu sa una niyang buhay. Kahit nangangatog sa takot ay tinanong pa din ni Solwi kung paano sila natuntun nito. Di naman maintindihan ni Zhang Myeonggu kung anong pinagsasabi ni Solwi. Ang alam niya lang ay nag-trespass ang mga ito sa lugar na pinagpapatrolan niya. Di naman makapaniwala si Solwi sa kamalasan niya at dito pa sila nagawi sa lugar kung saan nagpapatrol ang halimaw na ito. Kinuha na ni Zhang Myeonggu ang kanyang sandata at maghahanda ng lumaban. Kahit ano pang idea ng mga taong ito sa kanya ay wala siyang pake. Dahil alam niyang walang magandang gagawin sa lugar nila ang mga Tige Demon Cult. Unti-unti na niyang binunot ang kanyang espada. Handa na siyang tapusin ang mga kalabang nasa kanyang harapan. Pumosisyon naman ang mga kasamahan ni Solwi kahit na halatang kinakabahan na. Gaya nga sa una niyang buhay. Wala pa ring nagbago sa kapalaran ni Solwi. Mukhang hinahabol talaga siya ni kamatayan kahit anong gawin niyang pagbabago sa kanyang mga ginagawa ay iisa pa rin ang kinahantungan ng mga ito. Sa huli ay papano pa rin siya ng walang kalaban-laban. Akala niya ay meron ng bagong pag-asang dumating sa kanyang buhay. Mula pagkabata ay namulat na siya sa hirap ng buhay. Nalagpasan niya lang ang mga ito dahil patuloy siyang umasa na balang araw ay bubuti ang lagay niya. Malapit nang magsimula ang kanilang laban. Ramdam na sa ihip ng hangin ang nalalapit na madugong engkwentrong ito. Gayunpaman hindi inalis ni Solwi ang pag-asang mabubuhay siya sa pagkakataong ito. Sumigaw siya ng malakas at inutusan ang lahat na tumakbo. Sa palagay ni Solwi sa loob ng kanyang puso ay alam na niya na wala namang magbabago maski sa buhay niyang ito. Kung hindi man siya mamatay ngayon ay mamamatay din siya sa ibang paraan at hindi na mababago ang resultang iyon. Gayunpaman kahit papaano ay umasa pa rin siya na may katiting na pag-asa na mababago ang kapalaran niya. Marami na siyang pinagdaan ng hirap at lahat ng iyon ay nalagpasan niya. Alam niya sa sarili niya na ayaw niyang magwakas ang buhay niya rito. Sumigaw ng malakas si Solwi at inutusang tumakas ang kanyang mga kasamahan. Natigilan at nabigla ang kanyang mga kasama sa kanilang narinig. Isang malaking pagkakamali ang mabagal nilang reaksyon sa mga kaganapan. Tumakbo ang lahat sa magkakaibang direksyon. Alam ng lahat na wala silang kalaban laban sa halimaw na nasa kanilang harapan.
Nagpatuloy sila sa kanilang pagtakas pero nagkaroon na naman sila ng panibagong malaking pagkakamali. Kahit magkakaibang direksyon ay sa huli ay nagkumpulan pa rin sila sa isang lokasyon. Bagay na kinutya ni Jang Myeong-gu. Halatang halata sa mga ito ang pagiging mga baguhan. Bukod pa rito ang pagiging makukupad nila sa pagtakas. Sa isang iglap ay nagawa niyang patamaan ang lahat. Sa dulo ay si Solwi na nakatanggap ng direktang pag-atake na tumagos sa kanyang dibdib mula sa kanyang likuran. Kritikal ang tama na ito kay Solwi. Pumulwak ang kanyang mga dugo sa kanyang bunganga. Sa isang iglap ay nagawa silang pabagsakin ni Jang Myeong-gu lahat. Habang naiwang namang nakatarak ang espada niya sa likuran ni Solwi. Kitang-kita sa mata ni Jang Myeong-gu na sanay na siya sa ginagawang ito. Para lang siyang mangangaso na pumaslang ng mga ligaw na hayop. Madali niyang napabagsak si Solwi. Kumaskas pa ang katawan nito sa lupa sa pagkakabagsak niya. Pinaliit ni Jang Myeong-gu ang kakayahan ni Solwi at sinabihan niya itong isang mahinang nilalang. Mukhang masasawi na naman si Solwi sa kamay ni Jang Myeong-gu sa pangalawang pagkakataon. Di naman kaagad nagwakas ang buhay ni Solwi kahit na grabe ang natamo niyang pinsala. Pinaliit din nito ang pagiging leader niya dahil wala man lang itong pinagkaiba sa lakas ng mga kasamahan niya. Muling pinagtawanan ni Jang Myeong-gu ang kaawa-awang sitwasyon ni Solwi. Bakas din sa mga ngiti niya na nag-enjoy siya sa mga nangyayari. Kahit agaw buhay na ay nagawa pa ring magtanong ni Solwi kay Jang Myeong-gu kung paano nito nalaman na narito sila. Nagulat naman si Jang Myeong-gu sa mga tanungan ni Solwi sa kanya. Malakas ang kutob ni Solwi na alam ni Jang Myeong-gu ang lokasyon nila kaya't madali silang natuntun nito. Ito lang ang nakikita niyang dahilan kung bakit sila nasa sitwasyong ito ngayon. Nakakaramdam naman na ng pagkaasar si Jang Myeong-gu kay Solwi sa mga pinagsasani nito. Hindi niya lubos maisip kung paano nakakuha ng ganitong impormasyon ang pipagtiyuging kalaban niyang ito. Inangat niya ang ulo ni Solwi sa pamamagitan ng pagsabunot paitaas sa buhok nito. Wala naman ang nagawa ang halos wala ng buhay na si Solwi sa ginawang ito sa kanya. Nais kuhaan ng impormasyon ni Jang Myeong-gu si Solwi kung paano nito nalaman kung nasaan siya. Pinipilit niya si Solwi na sabihin na ang mga nalalaman niya. Ngayon ay halatang halata na dahil madali silang na-track ni Jang Myeong-gu ng mabilisan. Indikasyon na alam nitong paparating sila. Dahil malabong malaman niya ang biglaang pagbabago nila ng ruta. Gayunpaman ay sasabihin na rin ni Jang Myeong-gu kay Solwi ang gusto niyang malaman dahil papano na rin naman siya maya-maya. Sinabi ni Jang Myeong-gu na hindi ba nagegets ni Solwi. Ang isa ay madadagdagan ang kill count, ito ay isa sa paraan para lumakas ang mga tiga Mount Hwasek at ang ikalawa naman ay magagawang iligpit ang mga taong kinaiinisan niya. Marahil ang tinutukoy niya rito ay si Gui-sama dahil malaki ang pagkayamot nito sa grupo ni Solwi dahil pinasok ng mga ito ang kanyang opisina ng walang pahintulot. Parehas silang nakitanabang sa kasunduang nilang ito. Gayunpaman bilib si Jang Myeong-gu sa lakas ng apog ni Solwi na looban si Gui-sama. Hindi naman matago ni Solwi ang matinding pagkainis dahil pinaglaruan lang ni Gui-sama ang mga buhay nila. Sa sobrang bad trip ay napaluha na siya ng dugo. Hindi naman pinalagpas ni Jang Myeong-gu ang pagkakataong ito at muling inasar si Solwi. Binigyan din niya na bago sa paningin niya na isang miyembro ng Demon Cult ang umiiyak na parang bata. Tumayo na si Jang Myeong-gu at nagpasalamat dahil kahit papaano ay napataas ni Solwi ang kill count niya. Itinaas na ni Jang Myeong-gu ang kanyang sandata para tapusin si Solwi. Bago pa man malagutan ng hininga ay nagdasal at humiling si Solwi ng isa pang pagkakataong mabuhay. Sa ganoong paraan na nga nagwakas ang buhay na ito ni Solwi. Isang mabilis na pagpugot ang ginawa ni Jang Myeong-gu. Muli ay nabalik na naman sa lugar na ito sa kanyang isipan si Solwi. Muli niyang natagpuan ang kanya sarili na nakalutang sa tubig. Lumabas na muli ang window system at pinapipili na ulit siya sa mga pagpipilian. Pagkamulat niya ay tumatak sa kanyang isipan na hindi siya pwedeng bumalik sa senaryong iyon. Kung pipiliin niya ang restart option ay siguradong mahihirapan na naman siyang magpalusot kay Gui-sama. Kaya't kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Sinubukan niya ang option na load save point pero hindi ito gumana dahil wala pa siyang Nasis Avenue dito. Nang piliin naman niya ang option na continue ay hindi siya pinayagang magpatuloy ng system dahil masyadong malakas ang kalaban niyang ito at walang tsansang manalo siya rito. Hindi niya rin ito madadaan sa pakiusap kay siguradong magsasayang lang siya ng buhay kung siya ay magpapatuloy. Buti na lang muntik nang matapos ng maaga ang manhuang ito kung sakasakali. Pinakita sa kanya ng system ang stats at skills ni Jang Myeong-gu para sampelan siya ng katotohanan. Ang lahat ng skills o teknik nito ay di bababa ng 20 milyon ang magagawang pinsala. Samantalang siya na bukod sa dadalawa lang ang kakayahan ay nagtataglay lang ang mga ito ng higit sa 1,000 damage.
Laking gulat ni Solwi na ganito kalaki ang agwat nila ng kalaban niyang ito. Sa huli ay nauwi lang ulit siya sa option na restart. Ito lang ang natatanging option niya sa ngayon. Pinili na niya ito at muli na siyang napunta sa training room. Di niya mapigil ang matawa dahil pakiramdam niya ay sinasaniban na siya ng masamang espiritu. Gayunpaman ay wala siyang reklamo dito kung ito lang ang paraan para magpatuloy siyang mabuhay. Bigla namang sumagi sa kanyang isipan na hindi siya dapat magtagal sa lugar na ito dahil maya-maya lang ay darating na sina Jokmyeong at Chiksan at pagtretripan na naman siya ng mga ito. Nang dumating naman ang dalawa ay wala na silang naabutan sa training room. Baka sa mga mukha nila ang pagkadismaya dahil wala silang mapagtretripan ngayon. Sa di kalayuan, tahimik na nagmamasid si Solwi. Napansin niya na nawala na ang mga nakasulat sa yuluhan ni Chiksan. Marahil ay nawala ito dahil nagawa na niya itong matalo. Ibig sabihin nito ay makakakuha lang siya ng buhay ng isang beses sa mga taong makakalaban niya. Ang ibig sabihin nito ay meron na lang siyang ulit natitirang isang buhay. Kinakailangan niyang pagbutihan para hindi masayang ang pagkakataong ito na binigay sa kanya. Dapat ay manatili siyang buhay sa kahit na anong paraan. Pinanggako ni Solwi sa sarili niya na babawian niya ang mga taong nang api sa kanya balang araw. Nagsimula ang kwento habang maagang nag-insayo si Solwi. Umaasa siyang kahit papaano ay madidagdagan ang kanyang lakas bago niya harapin ang darating na pagsubok. Ganun pa man alam niya sa sarili niya na hindi ito sapat para mabago ang kapalaran niya. Huminto siya sa pagtakbo para magpahinga saglit. Bahagya siyang napatingin sa salamin at pinaalala ng saglit na sandaling iyon na meron na lamang siyang nag-iisang pagkakataon. Ang mga desisyon at mga hakbang na kanyang gagawin sa pagkakataong ito ang magtatakda ng kapalaran niya. Napabuntong hininga na lang si Solwi dahil hanggang ngayon ay hindi niya pa rin malaman ang gagawin niya. Kinakailangan na niyang mag-isip ng paraan dahil nalalapit na ang muling pagkikita nila ni Gui-sama. Habang nakatingala sa langit ay napag-isip-isip niya na napapalibutan siya ng mga taong gustong kunin ang buhay niya. Kailangan niya ring labanan ang kalaban na di niya kayang talunin o iwasan man lang. Unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Solwi kung paano niya lulusutan ang pagsubok na ito. Pero sa gitna ng kalungkutan niya ay nakaisip siya ng paraan. Puno ng determinasyon tumakbo muli si Solwi papunta sa opisina ni Gui-sama. Sa loob ng Great Imperial Pavilion, agad na nagbigay ng magalang na pagbati si Solwi bilang isang lieutenant ng Flying Hand Company. Pero sa pagkakataong ito ay agad siyang lumuhod sa harap ni Gui-sama at Cho In-dang. Pinaalam niya na natanggap na niya ang utos ni Gui-sama na pumunta siya sa opisina nito. Nabigla naman si Gui-sama sa inasal na ito ni Solwi. Hindi tumalab ang patibong niya dahil bumati si Solwi ng tama sa pagkakataon na ito. Lahat ng mga misteryong nangyayari kay Solwi ay nagsimula nang makita niya ang mga salitang ito. Iniisip niya na marahil ay merong bagay dito na makakapagligtas sa kanya sa kapahamakan. Sa pagkakataong ito ay hindi naiiwas pa o matatakot si Solwi. Nakadapa man sa sahig at mukhang walang kalaban-laban ay malayo ito sa tunay niyang nararamdaman. Nag-aalab sa determinasyon ngayon ang puso ng ating bida. Sa pagkakataong ito ay pinakilala ng maayos ni Gui-sama si Solwi kay Cho In-dang ng maayos. Di gaya nung mga nakaraang buhay niya ay iba ang traito sa kanya ngayon ni Gui-sama. Pakiramdam ni Cho In-dang ay malaki ang potensyal ni Solwi. Natuwa naman si Gui-sama nang marinig ang mga papuri para sa kanyang alagad galing sa kapwa niya Pavilion Lord. Napansin din ni Solwi na malaki ang pinagbago ng pakitungo sa kanya ng mga Pavilion Lord. Tingin niya ay malaking bagay ang pagbigay galang niya sa simula pa lang at dahil doon ay hindi na siya kinutsapa ni Gui-sama at maging si Cho In-dang ay napahanga pa sa kanya. Huli naman siyang tinanong ni Gui-sama kung nais niyang magtrabaho bilang secretary sa Heavenly Sun Archive. Gaya nga sa mga nakaraan niyang buhay ay nandirito na naman siya sa sitwasyong ito. Pero iba na ang gagawin niya sa pagkakataong ito. Pikit mata ipinalo niya ang kanyang ulo sa sahig sabay hingi ng tawad kay Gui-sama. Sinabi niyang hindi siya karapat-dapat para sa ganitong klaseng gantimpala. Hindi deserve ng isang tulad niya ang pagpapalang ito ni Gui-sama. Napaisip naman ng malalim sina Gui-sama at Cho In-dang sa kanilang narinig mula kay Solwi. Hindi naman siya hinayaang makaligtas ng madali ni Gui-sama at sinabi na niya ang tunay niyang pakay. Inalok na naman niya si Solwi ng misyon. Ang misyon na ito ang tumapos sa buhay ni Solwi sa nakaraang 2 buhay niya. Bago pa man matapos ng pagsisilita si Gui-sama ay sumingit na ulit si Solwi at sinabing may importante siyang sasabihin dito. Ito na ang pinakahihintay niyang pagkakataon at lumabas na ang matagal na niyang inaabangan. Lumabas na ang window system at pinapapili na siya sa 3 option. Sa wakas ay makakapili na. Huli siya. Huling huminto ang oras sa paligid at nagsimula ng magbilang ang countdown timer.
Ang una at ikalawang option ay hindi maganda ang kinalabasan. Parehas nagwakas ang buhay niya sa dalawang senaryong ito. Nagdadalawang isip man ay wala na siyang magagawa kundi ang piliin ang ika-tatlong option. Ang option na ito ay ang pag-aalay ng kanyang kanang kamay para makuha ang buong tiwala ni Guisama. Sinabi niya sa harapan ng mga Pavilion Lords na handa siyang putilin ang kanyang kanang kamay. Alam niyang ito lang ang mapipili niyang at wala na siyang magagawa kundi sumabay sa magiging agos ng desisyon niya. Nagtataka si Guisama kung saan at anong ibig sabihin ng sinasabi ni Solwi sa kanila. Nais malaman ni Solwi kung anong kakalabasan ng pinili niyang ito. Kahit na sumablay ay at least ay nagawa na niya ang lahat ng option na binato sa kanya ng system. Sinabi niya na napagtonto niyang nagi siyang masyadong arrogant at padalos-dalos. Nagmamadali siya na matuto kaagad ng mga advanced na teknik kahit hindi pa siya handa. Sa sobrang pagnanais niya pang matuto ay nagawa niya pang pumasok ng palihim sa opisina ni Guisama at halongkatin ang mga kagamitan nito nang walang pahintulot. Sinabi niyang lahat ang mga ito sa harap ni Guisama nagbabaka sakalig maawa ito sa kanya. Huli niyang inuntog ang noo niya sa sahig at sinabing gusto niyang patunayan ang kanyang loyalty sa pamamagitan ng pagputol sa kanyang kanang braso. Lalo naman niyang nakuha ang pansin ni Cho Indang dahil pinuri na naman siya nito. Samantalang si Guisama naman ay mukhang hindi pa ganap na naniniwala sa mga sinasabi niya. Mabilis na sumenya sa Guisama gamit ang pagpukpok ng lamesa. Bigla namang may naghagis ng mixing espada sa harap ni Solwi. Kinagulat niya ito dahil di niya inaasahan na seseryosuhin ni Guisama ang mga pinagsasabi niya. Nais malaman ni Guisama kung totoo ba ang mga sinasabi niya o basta na lang ba siyang nagsasabi ng mga bagay na hindi naman niya talagang kayang gawin. Kahit kinakabahan ay wala na rin namang choice si Solwi. Habang pinagmamasdan ng maliit na espada, ay kinakalma niya ang kanyang sarili para magawa niya ang gagawin niya. Ano ba naman ang isang braso kung buhay mo naman ang kapalit? Itinutok na niya ang espada sa kanyang kanang balikat. Ito lang ang tanging paraan na nakikita niya para makaligtas siya sa sitwasyong ito. Sinimulan na niyang hiwain ang kanyang balikat. Kahit ramdam niya ang matinding sakit ay tiniis niya ito para lang mabuhay siya. Nagkalat na ang mga dugo sa paligid at malapit nang lumalim ang sugat niya sa kanyang braso. Pero bago pa man niya tuluyang maputol ang braso niya ay inawat na siya ni Guisama. Hindi naman balak ni Guisama na hayaang maputol ang braso ni Solwi. Ang ganitong klaseng kaloyal na tauhan na handang ipahamak ang sarili ay mahirap makita. Alam niyang magiging malaking asset si Solwi sa grupo niya. Sa pagsigaw niya ay may hanging pumihil kay Solwi sa ginagawa niya. Nagulat si Solwi dahil hindi niya man lang ito naramdaman o nakita. Biglang sumulpat ang bodyguard ni Guisama para awatin si Solwi. Napatingin na lang ang ating bida sa malakas na nilalang na nasa harap niya. Pinigilan siya nito bago pa man niya tuluyang maputol ang kanyang braso. Laking pasalamat na lang niya at buo pa rin siyang makakalabas sa opisina ni Guisama. Mabuti na lang at simpleng injury lang ang natamo niya at meron pa rin siyang braso. Gayunpaman ay di na niya ito magawang galawin dahil wala itong pakiramdam. Mukhang matatagalan pa bago ito tuluyang gumaling. Nagolok naman si Guisama sa kanyang nasakisihan. Ibinida niya pa nga si Solwi kay Cho Indang at sinabing kakaiba ang tauhang niyang ito. Sumang-ayon naman si Cho Indang sa kanyang mga narinig habang tumatawa. Sabay sabing wala pa siyang nakitang kagaya ni Solwi sa buong buhay niya. Pinuri ng dalawa ang fighting spirit ng ating bida kahit papaano ay nakahinga na rin ng maluwag si Solwi. Binato naman ni Guisama ang tanda para makapasok siya sa Heavenly Sun Archive. Ngayon ay siguradong makakapasok na siya rito ng walang kondisyones. Sinabihan siya ni Guisama na subukan niyang pumasok dito. Alam ni Guisama na matagal na itong pangarap ng ating bida. Habang dagwang pinagmamasdan ni Solwi ang bagay na makapagbabago ng buhay niya ay inalala niya ang mga nangyari. Mukhang itong na nga ang tamang option sa mga pinailan niya. Kung alin pa yung mukhang alanganin ay yun pa ang tamang landas. Muli siyang nagpasalamat kay Guisama. Sinabi niyang tatanawin niya itong isang malaking utang na loob hanggang sa siya ay nabubuhay pa. Tuwang-tuwa naman si Guisama sa mga narinig. Sa palagay niya ay nakatagpo na naman siya ng mapagkakatiwalaang tauhan. Di ka sure tatang LOL. Tumayo na si Solwi at nagsimula ng lumabas ng silid. Tuloy naman ang tawanan ng mga Pavilion Lord na parang wala nang bukas. Sa tatlong option na pagpipilian ay ang pinakahuli ang nagsalba sa kanya. Ngayon ay alam na niyang laging may pagkakataong makakapagligtas sa kanya sa mga ibibigay na options ng system. Habang lumalakad papalabas ay naririnig ni Solwi ang malakas na tawanan ng dalawa. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya ito malilimutan at sisiguraduhing makakabawi siya sa mga ito. Isang lugar na tila tore.
Ito ang The Heavenly Sun Archive, para itong isang library na kung saan makikita mo ang iba't ibang uri ng martial arts. Tinanong ng isang lalaki ang mga impormasyon sa pagkakakilanlan ni Solwi. Pangalan, Solwi, wala siyang apelyido. Edad, 27 taong gulang. Experience, 8 taon ang naninilbihan sa Flying Hand Company. Hindi naman na-impress ang lalaki na para bang employer dito sa Pilipinas. Pero nang makita niyang mataas ang naging ranking ni Solwi sa ginanap na Skyward Camp o Basic Training Camp, ay nag-iba ang tingin niya dito. Mula sa 1,000 kalahok ay pang-12 si Solwi. Imbis na matuwa ay na-threatened ang lalaki sa posisyon niya dito sa Heavenly Sun Archive. Di niya malaman kung bakit ang isang high-ranking warrior ay narito sa lugar na ito. Bigla naman niyang napansin na may injury si Solwi at tinanong niya kung saan niya ito nakuha o anong nangyari. Sinabi naman ni Solwi na nakuha niya lang ito sa isang aksidente. Hindi naman siya makapaniwala na basta aksidente lang ang pananggalingan nito. Kaya bilang isang mataas na rangang merits ay binalak niya pang usisay ng injury ni Solwi. Nang makita niya ang mga papeles nito, nalaman niyang rekomendado si Solwi ni Guisama, isa sa pinaka-importanteng tao sa Demon Cult. Nang malaman niya ito ay hindi na niya question pa si Solwi at tinanggap na niya ito. Bandang huli na daan sa palakasan ng pag-aapli ng ating bida. Inaya na niya si Solwi na sumunod sa kanya. Tuturuan na niya ito ng mga gagawin niya sa loob ng archive. Habang nakatalikod naman ang lalaki ay madiin siyang pinagmamasdan ni Solwi. Hindi niya inalis ang tingin niya sa lalaking ito. Pababa ng hagdan papunta sa kung saan siya magtatrabaho. Sinabi ng lalaki na dito sa lugar na ito siya magtatrabaho, kinakailangan niyang i-manage ang mga libro na matatagpuan niya sa lugar na ito, kailangan niyang i-sort at ilagay sa kanya-kanyang shelves ang mga ito. Nagulat naman si Solwi sa lawak ng silid na ito at sa dami ng libro. Dinagdag naman ng lalaki na kung may masisirang libro ay si Solwi ang tiyak na mananagot. Napansin naman ng lalaki na tahimik masyado si Solwi, kaya tinanong niya ito kung ano ang problema o may reklamo ba siya sa mga patakarang sinabi niya. Sumagot naman si Solwi na wala namang problema, sabay balik sa pagkilatis sa lalaki. Kinakailangan niyang i-sort kada kategorya ang mga libro dito. Ito ang una niyang kailangang gawin. Gayunpaman ay wala sa focus ang ating bida at di niya iniintindi ang mga tinuturo sa kanya ng lalaki. Pinagmasdan ni Solwi ang paligid, tingin niya ay walang kaalam-alam sina Guisama at Chiindang na ang mga makikitang libro o martial art tomes dito ay mga beginner's guide lamang sa mga random schools martial arts. Ang iba pa sa mga ito ay walang pakinabang. Alam niyang hindi ilalagay ng Demon Cult ang mga importanteng libro ng martial arts sa lugar na ito. Gayunpaman hindi na ito mahalaga sa kanya. Hindi na siya naghahanap ng kahit anong malakas na martial arts sa lugar na ito, basta makahanap lang siya ng martial arts na makatatalo sa lalaking ito na nasa kanyang harapan. Duhong, ito ang pangalan ng lalaking ito, at kung matatalo siya ng ating bida ay madidagdagan ang buhay niya. Alam niyang kailangan niyang mag-ipon ng buhay dahil sa kung sakaling sumabli siya sa buhay na ito ay maaari siyang muling umulit. Iniisip niya kung gaano ba kalakas si Duhong at kung kaya niya ba itong talunin. Kagaya ni na Chiksan ay may makukuha din siyang buhay sa taong ito. Kinakailangan niya ito lalo na't nag-iisa na lang ang buhay niya. Kung makukuha niya ito ay magkakaroon siya ng reserbang buhay kahit may masamang mangyari sa kanya ngayon. Magkakaroon ulit siya ng pagkakataong sumubok muli. Iniisip ni Solwi kung gaano ba kalakas si Duhong at kung makakaya niya ba itong talunin kung magkakaharap sila. Panandalian niyang tinawag ang atensyon ni Duhong. Napalingon naman kaagad ito pero halatang wala ito sa mood makipag-usap kay Solwi. Halatang di mapakali si Solwi habang inaabot ang isang bagay mula sa kanyang tagiliran. Parang akmang bubunot ang ating bida. Sa malawak na silid na ito magtatrabaho si Solwi. Pinapaliwanag ni Duhong ang mga bagay-bagay na gagawin at trabaho niya sa lugar na ito. Sayang lang ang mahabang oras ng pagpapaliwanag ni Duhong ng gagawing trabaho ni Solwi. Dahil tila wala namang itong naintindihan. Sa ngayon ay masyadong nakafocus ang ating bida sa hatid na dagdag buhay kung magagapi niya si Duhong. Question niya ang kanyang sarili kung magagawa niya bang talunin ang taong ito. Gayunpaman ay medyo alanganin ang ating bida lalo na't hindi niya magamit ang kanang kamay niya. Ang injury na ito ang malaking dahilan kung ba't nag-aalangan si Solwi na atakihin si Duhong. Patuloy na naglakad palapit si Solwi papunta kay Duhong. Wala naman itong ka-idea sa mga mangyayari. Sa isang iglap ay bumunot ng patalim si Solwi at nagawa niya itong itarak sa tagiliran ni Duhong. Mukhang nawala na ang kaba ng ating bida. Ikinagulat ito ni Duhong dahil hindi niya sukat akalain na bigla na lang siyang aatakihin ni Solwi. Napatanong siya kung nahihibang na ba si Solwi at tila ba wala ito sa katinoan.
Sabay tadyak dito upang mapalayo niya ang sarili kay Solwi. Naasar naman si Solwi dahil hindi niya ito napuruhan. Sayang ang tayansa niya na matalo si Duhong ng Mad Alien. Palagay niya ay kasing lakas lang ni Chiksan ang taong ito dahil isang buhay lang ang ibibigay nito kung magagapi niya ito. Habang hawak ang tagiliran ay iniisip ni Duhong kung may kasalanan ba siya kay Solwi o di nabayarang utang. Nagtataka siya kung bakit bigla na lang ganito ang inasal nitong taong ito. Umiiksi na ang pagkakataon para matalo ni Solwi si Duhong. Kinakailangan na niya itong tapusin sa lalong madaling panahon, inundayan niya ito ng walang humpay na pag-atake. Alam niyang kung magtatagal ang laban na ito ay hindi ito papabor sa kanya. Sugatan man ay nagagawang makailag ni Duhong sa mga ginagawang pag-atake ni Solwi. Habang umiiwas ay pinipilit niyang mapalapit kay Solwi. At nang makakita siya ng pagkakataon ay hindi na niya ito pinalagpas pa. Agad niyang niyapos si Solwi sa bewang. Binigay niya ang buong bigat at lakas niya sa gagawin niyang ito. Nagulat naman si Solwi sa mga naging kaganapan. Mukhang mahihirapan na siyang takasan ang mga bagay na ito. Sama-sama na ang lagay niya, isama pa dito na hindi niya mag-alaw ang kanyang kanang kamay kaya't nahihirapan siyang pumalag kay Duhong. Nagawa siyang eye takedown ni Duhong. Sa lakas ng impact ay nabitawan ni Solwi ang kanyang sandata. Di makapaniwala si Solwi na bigla na lang nabaliktad ang mga nangyayar. Nagulat siya at biglang natulala. Tinusok gamit ang sariling kamay ni Duhong ang lugar kung saan may injury si Solwi. Wala nang nagawa ang ating bida kundi mapasigaw na lang. Pagkatapos nito ay kumuha na siya ng punyal para itarak kay Solwi. Wala nang nagawa si Solwi kundi pagmasdan ang katapusan niya. Nagawa na siyang tapusin ni Duhong sa isang pag-atake lamang. Ang mga bagay na ito ay hindi nangyari. Ang mga ito ay gawa lang ng imahinasyon ng ating bida. Alam niya sa sarili niya na hindi niya magagawang talunin si Duhong sa lakas na meron siya ngayon. Hindi siya nakakasigurado kung mananalo ba siya sa taong ito. Patuloy sa pagdukot si Solwi. Tinanong naman ni Duhong si Solwi kung ano ba ang kailangan. Patuloy na lumakad si Solwi papunta kay Duhong sabay ngiti. Ang gusto lang sabihin ng ating bida ay excited na siyang makatrabaho si Duhong. Naglabas din siya ng pera at ibinigay ito sa kanya upang gumanda ang relasyon nilang dalawa. Alam niyang kailangan niyang gawin ang bagay na ito upang mapadali ang buhay niya sa pananatili dito sa loob ng The Heavenly Sun Archive. Sinabi ni Solwi na nagsisimula na ang taglamig at namamangha siya sa kasipagang pinapakita ni Duhong at dahil dito ay nais niyang maghandog ng kaunting donasyon para sa masipag na empleyadong ito. Sana all. Masyado namang seryoso si Duhong na akala mo'y di sanay tumanggap ng suhol. Nagpapakipot pa si Duhong at inaalam kung anong ibig sabihin ng mga ginagawang ito ni Solwi. Kinagulat naman ito ng ating bida dahil inakala niya na nagkamali siya ng kilatis kay Duhong at isa pala itong taong tapat sa tungkulin. Gamaan naman ang tensyon nang magsimulang ngumiti si Duhong at kasunod nito ay ang pagngiti na rin ni Solwi. Pinuri ni Duhong si Solwi dahil kahit bago pa lang ito ay marunong na ito sa mga kalakaran sa buhay. Sinabi nitong mukhang di mahihirapan si Solwi sa trabaho niya at kung meron siyang nais itanong ay hanapin lang niya ito. Bago pa man tuluyang umalis ay nag-iwan ng payo si Duhong kay Solwi. Pinayo nito na wag masyadong magmarunong para hindi uminit ang mga mata ng taong nakapaligid sa kanya. Kinakailangan niya itong gawin kung nais niyang magtagal dito sa loob ng Heavenly Sun Archive o tumagal pa ang buhay niya. Hindi naman ito kaagad naintindihan ni Solwi. Hindi niya alam kung anong iaakto sa sinabi sa kanya ni Duhong. Bago pa man mawala sa paningin ni Solwi ay dinagdag pa na Duhong na napakaraming halimaw sa lugar na ito kaya't kinakailangan niyang mag-ingat. Tuluyan ang umalis ang kasama niya habang si Solwi naman ay naiwang nakatulala, iniisip kung ano ba ang dapat niyang gawin. Kung gusto niyang tuluyang makaalis sa Demon Cult at makapaghigantay sa mga taong nang api sa kanya ay kinakailangan niyang magpalakas. Kinakailangan niya rin ng maraming ekstrang buhay kung gusto niyang maabot ang pangarap na ito. Habang nililigpit ang mga libro ay iniisip ni Solwi kung papaano niya matatalo si Duhong. Matagal pa bago tuluyang gumaling ang kanyang kanang braso pero di na niya maintay ito. Kinakailangan na niyang humanap ng paraan. Patapos na ang hapon at papasok na ang gabi. Sa loob ng The Heavenly Sun Archive. Walang humpay na sinort ni Solwi ang mga libro sa loob ng archive pero kabundok pa rin ang natitirang hindi naayos. Parang wala nang katapusan ang ginagawa niyang ito. Umupo muna saglit si Solwi para makapagpahinga. Habang nakaupo at nagpapahinga ay nagbasa-basa si Solwi ng mga libro. Nakakita siya ng kulay dilaw na libro na may pamagat na Deep Inside. Na-curious siya at agad niya itong binasa at dahil doon ay nalaman na niya ang ibig sabihin ng Deep Inside na pamagat ng libro.
Agad na niya itong itinago sa kanyang tagiliran at mukhang mamaya na niya ito babasahin. Bigla namang may lumabas na window system na nagtatanong kung anong klaseng martial arts ang nais niyang malaman. Nagulat si Solwi dahil hindi niya inaasahan na may ganitong klaseng system pala. Nagliliwanag ang isang libro na para bang nais nitong kunin siya ni Solwi. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit siya tinatanong ng system ng ganitong mga bagay. Nabigla din siya dahil bigla na lang itong lumabas ng walang sabi-sabi. Pinagmasdan ni Solwi ang libro at inisip kung ano ba ang dapat niyang gawin. Sa huli ay dinampot na niya rin ang kulay green na librong ito. Kakaiba ang nangyayari sa kanya ngayon dahil nakakakilos siya di gaya noong ibang pagkakataon na lumalabas ang system window at humihinto ang oras. Ang librong ito ay may pamagat na A Guide to Samsuan. Nang hawakan niya ito ay may lumabas ulit na system at ngayon ay pinapapili naman siya nito kung anong martial arts ang nais niyang matutunan. Merong 3 pagpipilian na martial arts dito. Ang Sohwei School, Joksu School at ang Huli Chogeik School. Nung una ay hindi niya maintindihan ang mga nakasulat na ito. Hanggang sa makita o mapansin niya ang Chogeik School. Naalala niya na ang school na ito ay galing din sa Fire Mask Demon style na na-master ni Gui-sama. Ang ikalawa sa pagpipilian na Joksu School ay kilala rin dahil ang former deputy commander na si Yonggigal ay natutunan din ito. Napamuni-muni si Solwi at napatingin sa kisame. Hanggang sa mag-sink in na sa kanya ang nangyar. Nakakita siya ng isang martial art tome. Napaka-rare ng mga librong ito kaya tuwang-tuwa si Solwi na makatsempo siya ng isa. Gayunpaman ay nagtataka si Solwi kung bakit hindi available ang dalawa sa mga pagpipilian. Pero sinubukan pa rin niyang piliin ang Chogeik School. Sa kasamaang palad ay hindi niya ito pwede pang matutunan sa ngayon dahil meron pa siyang injury sa kabilang braso niya. Gayunpaman ay hindi na masyado pa itong dinibdib ni Solwi dahil meron pa namang isang teknik na pwede niyang matutunan. Hindi siya pamilyar sa Sohwei School pero sa tingin niya ay maganda rin ito dahil kabilang siya sa magandang pagpipilian. Pakiramdam niya ay malakas din ang school na ito. Pinili na niya ang Sohwei School at ngayon ay pinapapili naman siya ng system kung anong teknik ang nais niyang matutunan. Sword technique ba, hand technique o foot technique? Tingin naman niya ay pid naman niya itong matutunan anumang oras kaya't hindi na niya masyado pang pinobalma ang pagpili. Pinili na lang niya muna ang sword technique. Sinabi ng system na may ipapakita itong video. Hindi naman ito maunawaan ni Solwi. Bigla nang may lumabas na liwanag mula sa sahig. Isang imahe na parang gawa sa anino ang lumabas. Meron itong hawak na espada. Bigla na lang lumabas ang aninong ito at biglang gumalaw. Pero hindi pangkaraniwang galaw ang ginagawa nito. Pinakita nito kay Solwi kung papaano magsimula sa starting position at kung paano gamitin ang mga paa sa pag-pivot. At sa pamamagitan din ng frosty breath nito ay nakita ni Solwi kung paano ang tamang breathing technique. Pati na rin ang trajectory ng espada ay ipinakita rin sa kanya ng anino. Pinapakita ito sa kanya one step at a time. Lahat ng basic technique ng Sohwei School of Martial Art ay dahan-daang ipinapakita sa kanya ng anino. Bigla namang ulit lumabas ang isa pang window system. Pinapakita naman ito sa kanya kung paano gamitin ang kanyang super attack na Grand Ship Sword. At gaya nga ng iniisip ng nakararami ay hindi niya ito maintindihan. Para itong move na kailangan mong gumamit ng joystick. Hindi man niya maintindihan ang mga nangyayari ngayon ay nakakasiguro siya na ang lahat ng ito ay malaki ang maitutulong sa kanya para lumakas. Kaya't hindi niya dapat aksayahin ang pagkakataong ito upang siya ay mabuhay sa lugar at posisyong kinalalagyan niya ngayon. Hindi niya alam kung bakit sa kanya ito nangyayari pero ang lahat ng advantage at opportunity ay hindi niya palalagpasin. Sa ngayon ay ang kanyang focus ay matalo si Duhong ang direktor dito sa loob ng The Heavenly Sun Archive at gamit ngayon ang Sohwei School ay magagawa niya ito. Nagpatuloy sa pag-iensayo si Solwi habang pinapanood at sinusundan ang imahe na pinapakita sa kanya ng system. Kahit paili ang kabilang braso niya ay bumagay pa rin ang estilong ito para sa kanya. Unti-unti na niya itong natutunan dahil na rin masikap siyang mag-ensayo. Umaga sa loob ng The Heavenly Sun Archive, kung saan nakatago ang ilan sa mahahalagang libro ng Demon Sect. Dito sa lugar na ito matatagpuan ang mga libo-libong libro na naglalaman ng mga kasanayan sa martial arts. Dito rin ngayon lumalagi ang ating bida. Sakto ang lugar na ito dahil tahimik siyang nakakapag-ensayo at walang umaabala sa kanya. Kahit na normal na bawal mag-ingay sa mga library ay hindi nagpapihil si Solwi sa pag-abot sa mga pangarap niya. Hindi rin naman madalas tinatao ang lugar na ito. Kaya't kahit na maingay ka ay pawang mga daga lang ang makakapansin sa iyo. Lumikha ng pinsala sa lugar si Solwi habang nag-insayo.
Ito ewan ko lang kung hindi pa siya mapag-alitan dito. Laking tuwa niya na napakalaki na ng improvement niya. Hindi siya makapaniwala sa lakas ng Sohwei martial art. Nag-iwan siya ng isang butas sa dingding ng silid. Halata din ang lakas ng impact nito base sa paligid ng butas. Di siya makapaniwala na makakaya niya itong gawin gamit lamang ang isang kamay. Bigla naman siyang nahimasmasan sa kalokohang ginawa niya. Ngayon ay kinakailangan na niya makaisip ng paraan kung paano ito maitatago bago pa man siya makita ni Duhong o nga ibang tao. Makalipas ang isang buwan ng pag-iinsayo ng Sohwei martial art ay nag-iba na ng pagsesenay si Sohwei. Mula sa paggamit ng espada gamit lamang ang isang kamay. Ngayon ay nag-insayo na siya gamit ang kanyang kamay lamang. Kuminto siya bahagya at bumalik sa relaxed position para simulan ulit ang shadow fighting niya. Puno ng determinasyon magsisimula na ulit siyang kumilos. Makailang ulit siyang nag-ensayo sa pag-atake gamit lamang ang isang kamay. Ito ang kagandahan sa Sohwei martial art. Kayang ilabas ng martial art na ito ang iyong potensyal sa pakikipaglaban gamit lamang ang isang kamay. Maririnig ang malulutong niyang pag-atake kahit sa hangin lang ito tumatama. Bumilis na rin ang kilos ng kanyang kaliwang kamay. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa maabot niya ang limitasyon niya. Pagkatapos niyang matutunan ang sword technique ng Sohwei martial art ay madali na lang din niyang natutunan ang mga hand and foot techniques nito. Madali na lang niyang nasundan ang mga pinapakitang example ng shadow. Gayunpaman kahit anong gawin niya o subukan ay hindi niya mapaganya ang teknik na Grand Ship Sword. Hanggang ngayon ay nalilito pa rin siya sa mga bagay na nakasulat sa Windows system. Tinignan niya ang explanation ng skill pero nakakalito pa rin ito. Naiintindihan niya kahit papaano ang parte kung saan gagamit ka ng kamay pero hindi niya maintindihan ang mga directions nito o saan papunta. Maganda sana kung matututunan niya rin ang galaw na ito. Iniisip niya kung papaano ito mapapagana habang kumakain. Pero di man niya ito malaman sa ngayon ay nagpapasalamat na rin siya dahil sa pagkakataong ito. Malaking bagay pa rin na pinanagyan siya ngayon ng tadhana. Dahil dito ay may natutunan na siyang malakas na martial arts technique na dati ay pinapangarap lang niya. Sa palagay niya ay makakaya na niyang talunin si Duhong ang isa sa bantay dito sa The Heavenly Sun Archive para makuha na ang dagdag na buhay nito. Natatawa na lang siya sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Sa gitna naman ng kanyang kasiyahan ay naalala niya na kinakailangan pala niyang linisin at ayusin ang lugar na ito. Nagsimula na siyang mag-sort ng mga libro. Hanggang inabot na siya ng hapon sa loob ng Heavenly Sun Archive. Kanina pa bagot na bagot si Sohwei sa pag-sort ng mga libro. Pakiramdam niya ay, inuubos nito ang mga importante niyang oras. Gayunpaman ay binusisi niya pa rin isa-isa ang mga libro dahil baka may makita na naman siyang kapakipakinabang dito. Iniisa-isa niya ito at nagbabaka sakali na may makita siyang makapagtaturo ng mga malalakas na martial arts. Sa di kalayuan naman ay may papalapit ng tao sa kanya. Unti-unting lumapit kay Sohwei ang taong ito. Hindi niya akalain na may madadatnan siyang ibang tao sa silid na ito. Nagulat naman si Sohwei dahil hindi niya inaasahan na may tao na pala sa kanyang likuran. Halos wala siyang naramdamang aura pero nung makita niya ito ay nakaramdam siya ng kaba sa lakas ng dating nito. Pinuna ng lalaki na ito ang matagal na pagkakatitig ni Sohwei sa kanya at tinanong kung meron ba siyang dumi sa mukha at gano'n na lang makatitig si Sohwei sa kanya. Naalala ni Sohwei ang payo sa kanya noon ni Duhong na wag masyadong magbida-bida o maging low-key lang sa lugar na ito. Dahil maraming halimaw ang umaaligid sa Heavenly Sun Archive. Ngayon ay naiintindihan na niya ang mga salitang iyon ni Duhong para sa kanya. Ang taong nasa harap niya ngayon ay ubod ng lakas. Tingin niya ay maihahalin tulad ito kay Gui-sama. Ang taong ito ay may katumbas na 10 buhay. Anong ginagawa ng halimaw na ito sa ganitong lugar? Tanong ni Sohwei sa kanyang sarili. Agad na humingi ng paumanhin si Sohwei sa inasal niya sa harap ng halimaw na ito. Natawa lang naman ang lalaki at sinabing hindi na niya kailangan pang maging formal sa harapan niya. Ngumiti lang ito sa kanya at tinanong kung ano ang pangalan niya. Mukhang mabait naman ito at hindi mahilig mag-power trip gaya ng ibang tao sa Demon Cult. Magalang na umuko si Sohwei at binanggit ang pangalan niya. Alam niyang hindi siya dapat magkamali dahil siguradong may kahantungan siya sa taong ito. Kahit ang bodyguard ni Gui-sama na si Hoikbi ay may katumbas lamang na 4 na buhay. Na hindi niya kayang sukatin ang pagitan ng lakas niya kay Hoikbi. Tapos ang taong ito ay katumbas ng 10 buhay. Hindi niya mawari kung gaano kalakas ang taong ito na nasa kanyang harapan ngayon. Nakangiti pa rin ito habang kinakausap siya. Tinanong niya si Sohwei kung ano ang ginagawa nito sa lugar na ito. Sinagot naman niya ito at sinabing na pag-atasan siyang ligpitan at ayusin ang lahat ng libro dito. Ngayon ay naunawaan na ng lalaki na trabahan si Sohwei sa lugar.
Kaya't muli niya itong tinanong, magalang naman si Solwi at inentay ang sasabihin ng lalaki sa kanya. Tinanong nito kay Solwi kung nakita niya ba ang librong kanina niya pa hinahanap. Isa ito sa mga paboritong niyang libro na basahin. Ang hinahanap niyang libro ay ang The Guide to Samsuan. Tinanong niya si Solwi kung nakita niya ba ito. Hindi naman maipinta ang mukha ni Solwi dahil ito ang libro na kanyang binabasa sa pag-iinsayo ng martial arts. Ito rin ang hawak niyang libro ngayon. Di niya sukat akalain na mangyayari ito sa kanya kung kailan malapit na niya itong matapos ay saka naman nagkaaberya. Bigla namang lumabas ang isang window system at muling huminto ang oras sa paligid niya. Tinatanong nito kung itatanggi niya ba na nakita niya ang libro o aaminin niya na alam niya kung saan ito makikita at sasabihing natutunan niya rin ang martial arts na nilalaman nito. Tila naman nababanyo na ang pagmumuka ni Solwi dahil sa sama ng timing ng labas ng window system na ito. Pero gayon pa man ay pinilit niyang ikalma ang kanyang sarili para makapag-focus sa tamang isasagot niya. Maigi niyang inusisa ang mga pagpipilian dahil kung magkakamali siya ng sagot ay siguradong ikasasawi niya ito. Mahigpit niyang niyakap ang librong hawak niya. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung bakit hinahanap ng taong ito ang libro ng Guide to Samsuan. Hindi niya rin maintindihan kung bakit ganitong mga opsyon ang kailangan niyang pagpilian. Hindi niya maaamin na natuto siya ng martial arts style gamit ang librong ito. Pero kung hindi niya ito pipiliin ay ibig sabihin ay kinakailangan niyang magsinungaling ng harap-harapan. Parang wala ata siyang ligtas na isasagot sa mga pagpipiliang ito. Unti-unti nang natataranta si Solwi, grabe na ang pressure na nararamdaman niya. Dagdag pa rito ang papaubos ng oras ng countdown timer. Paubos na ang oras niya at kailangan na niyang mamili. Kinakailangan na niyang pumili sa kahit saan sa mga ito. Parehas namang disigurado ang kakalabasan ng mga pagpipilian. Sa huli ay pinili na lang niya ang sa tingin niyang di gaanong masama sa dalawa. Pinili niya ang A Persian na una at sinabing hindi niya pa nakikita ang nasabing libro. Parang suicide tong pinili ng ating MC, mas mukhang mahirap ta LOL. Nanembalik na ang oras at muli na silang nakagalaw. Habang nakangiti ang lalaki kay Solwi ay sinabi niya na hindi niya pa nakikita ang librong ito. Pero laking gulat niya dahil mabilis itong pinaniwalaan ng lalaki. Mukhang makakahinga na ng maayos ang ating bida. Nagpatuloy na sa paglalakad ang lalaki. Tinatanong nito sa sarili kung saan niya maaaring nailapag ang librong binabasa niya. Di naman makapaniwala si Solwi na ganon-ganon na lang ay nakaligtas siya ng walang galos. Sinabi naman ni Solwi sa lalaki na tutulungan niya itong maghanap. Tinodo na ni MC ang kasinungalingan niya. Tila nabigla naman ang lalaki sa offer na ito ni Solwi sa kanya. Nagpasalamat ito sa kanya at sinabing sana ay makita nila ito. Hindi niya raw kasi maalala kung saan niya ito huling nailagay. Sabay ngiti kay Solwi. Tipid naman ang naging ngiti ni Solwi dahil nakaligtas siya sa isang malaking sakuna. Nagpatuloy na ang lalaki sa paghahanap at nakahinga na rin ng maluwag si Solwi. Bigla namang napahinto ang lalaki at napapalakpak. Sinabi niya kay Solwi na naalala na niya kung saan niya ito nailagay. Nagulat naman si Solwi sa kanyang narinig. Tinanong niya ito kung saan niya ito naiwan at siya na mismo ang kukuha nito para sa kanya. Biglang nagkaroon ng bahagyang katahimikan. Nilainggan siya ng lalaki at sinabing ang librong hinahanap niya ay hawak mismo ng ating bida. LOL. Pinagpawisan bigla ng malamig si MC sa kalokohan niya, hahaha. Piliin ang hindi masyadong masama tapos biglang pinili yung magsinungaling habang hawak yung ebidensya. Nabisto na ng lalaki ang pagsisinungaling ni Solwi, unti-unti na siyang lumapit papunta sa ating bida. Kita na ang kaba sa pagmamoka ni Solwi. Iniisip niya kung nagkamali ba siya ng opsyon na pinili. Patuloy sa kanyang lumapit ang lalaki. Iniisip ni Solwi kung ano nang mangyayari sa kanya ngayong nabisto na siya. Walang tayansa na matatakbuhan niya ang lalaking ito kaya't iniisip niya kung magkunwari na lang siyang hindi alam na hawak niya ang librong hinahanap nito. Tumataas na ang tensyon, kabadong-kabado na ang ating bida. Sa huli ay naisipan na niyang umamin bago pa man makalapit at makapagsalita ang lalaki. Pero bago pa man niya ito masabi ay bigla na lang napatawa ang lalaki sa mga nangyayar. Patuloy siya sa kanyang pagtawa at nagsimula ng magtaka si Solwi dito. Tila ba ay nahihibang na ang lalaking nasa kanyang harapan. Puno na siya ng kwestiyon sa kanyang sarili. Habang naiiyak na sa kakatawa ay sinabi ng lalaki sa kanya na biro lang ito. Humingi rin siya ng tawad kung pinakaba niya si Solwi. Gulat pa rin sa pangyayari. Tila wala pa rin sa ulirat ang ating bida at napapatanong pa rin kung anong nangyar. Binati naman ng lalaki ang hanggang ngayon ay tulala pa rin si Solwi. Alam niyang bago lang si Solwi sa lugar na ito. Nagpakilala na ang lalaki sa kanya.
Ang kanyang pangalan ay Ilgibu. Sinabi niyang kinagagalak niyang makilala si Solwi. Nagbago na ang aura nito at gumaan na ang atmosphere ng paligid. Sinabi niyang nandirito lang siya para maglibot at magbasa-basa. Nagsimula na ulit siya sa kanyang paglalakad. Gayunpaman ay di pa rin nakakasiguro si Solwi. Nawiwerduhan siya sa ngiti ng lalaking ito. Hindi niya mawari kung ano ba talaga ang nasa isip nito. Hindi niya alam kung nagbibiro lang ba talaga ito o may tinatago ng galit sa kanya. Bukod doon ay hindi niya rin kilala kung sino itong lalaking ito na nagngangalang Ilgibu. Nagsimula ng magbasa-basa si Ilgibu ng mga libro. Makalipas ang ilang sandali, habang nagbabasa si Ilgibu ay nagsalita na siya at kinausap niya si Solwi. Sinabi niyang narinig niya na si Solwi ay personal na nirekomenda ni Guisama dito sa Heavenly Sun Archive. Pinatotohanan naman ito ni Solwi sa kanya at sinabing mismong si Guisama ang nagrekomenda sa kanya rito. Nagulat naman si Ilgibo dahil sa pagkakatanda niya ay wala sa karakter ng matandang iyon na gumawa ng pabor para sa iba. Napansin naman ni Solwi na hindi nagbibigay galang si Ilgibo kay Guisama at tinawag niya lang itong matanda. Gayunpaman ay hindi na niya ito pinuna at nagsabing mabait sa kanya si Guisama at madalas nitong pagbigyan ang mga kahilingan niya. Nagulat naman si Ilgibo sa sagot ni Solwi dahil sa tingin niya ay kung talagang mabait si Guisama sa ating bida ay hindi nito magagawang ipaputol ang kanyang braso. Bigla naman natigilan si Solwi at napaisip sa mga isinagot na ito sa kanya ni Ilgibu. Napansin niya na ang lalaking ito ay mukhang kinilala siya bago pumunta sa lugar na ito. Humingi naman ng paumanhin si Ilgibu sa kanya at sinabing hindi niya nais na ibalik ang nakaraan nito. Na-curious lang siya kung sino ba itong bagong Solta sa The Heavenly Sun Archive. Sinigundahan naman niya ang kanyang sinabi na mabuti na lang at hindi mismong lalamunan niya ang pinahiwa sa kanya. Nagbitaw din siya ng bars at sinabing mabuti ng hirap sa buhay kesa hindi nga hirap pero ikaw ay patay. Binanggit din ni Ilgibo na mukhang kinakailangan na ni Solwi na ay give up ang pag-aaral ng demonic martial arts dahil sa kanyang injury. Pakiramdam naman ni Solwi ay sinasadya siyang kutsain ni Ilgibo. Unti-unti na siyang naasar dahil dito. Patuloy pa rin siyang nahihiwagaan sa lalaking ito at paano niya nakakayang tawagin lang na matanda ang isang importanteng personalidad na kagaya ni Guisama. Tingin niya ay mataas din ang katungkulan ng lalaking ito na nasa kanyang harapan. Nang matapos ng magbasa si Ilgibo ay tinanong niya si Solwi kung di ba ito nagugulat. Di naman maintindihan ni Solwi ang mga sinasabi ng lalaking ito. Sinabi ni Ilgibo kung di ba nagugulat si Solwi na ang kagaya niyang bata pa ay nagagawang tawaging matanda si Guisama. Napapangiti naman siya habang nakikipag-usap kay Solwi na para bang may kaunting pagkainis kay Guisama. Nagulat si Solwi at pinagpawisan ng malamig. Pakiramdam niya ay nababasi ni Ilgibo ang laman ng utak niya. Pero di na ito pinansin ni Solwi at sinabing hindi niya kayang pag-isipan ng masama si Ilgibo. Sinabi naman ni Ilgibo na okay lang naman na maramdaman ito ni Solwi dahil natural lang ito sabay tanong kay Solwi kung gaano nakalalim ang nalalaman nito sa Sohwei martial art. Biglang nang lamig ang katawan ni Solwi at pinagpawisan. Hindi pa pala siya ligtas sa pagsisinungaling niya kanina. Pakiramdam niya na alam lahat ng taong ito ang mga kaganapan sa buhay niya. Sinubukan namang magtanga-tangahan ni Solwi at sinabing hindi nito maintindihan ang sinasabi ni Ilgibo sa kanya. Patuloy namang lumapit sa kanya si Ilgibo at tinanong muli si Solwi dahil hindi nito gaanong narinig ang sinagot niya. Sinabi naman ni Solwi na hindi niya talaga alam ang mga sinasabi ni Ilgibo. Kita sa mata niya na parang maiihi na siya sa takot. Sinabi niya pa na di niya nga magamit ang kanyang kanang kamay kaya't malabong natuto siya ng martial arts dito sa loob ng Heavenly Sun Archive. Sinabi pa niya na malabong matuto siya sa kanyang kalagayan. Hinawakan naman ni Ilgibo ang kanyang balikat habang natatawa. Binanggit nito na hindi kailangang mag-alala ni Solwi at wag na siyang mag-isip pa ng kung ano-ano. Bigla naman nagbago ang atmosphere at lumabas ang killing aura ni Ilgibo. Binigyang diin niya kay Solwi na kung malalaman niyang nagsisinungaling lang ito at pinagmumuka niya itong tanga ay siguradong katapusan na niya ito. Hindi na nagawang magsalita pa ni Solwi dahil nanigas na siya sa takot. Tuloy-tuloy na rin ang tulo ng kanyang pawis dahil sa matinding kaba. Nagpaalaman na sa kanya si Ilgibo at nagsimula na itong umalis. Iniwanan na niya ang bida nating parang naging poste sa tigas. Nang makita ni Solwi na medyo malayo na si Ilgibo ay nakahinga na siya ng maluwag. Sa wakas natapos na rin ang kaba niya at makakapagbanyo na siya. Pakiramdam niya ay saysubog na ang kanyang puso kung magtatagal pa ang ganoong katinding pressure.
Bigla naman niyang napansin na tila huminto si Ilgubo. Mukhang di pa tapos ang pagdurusa niya. Hindi pa umaalis sa silid si Ilgubo na para bang may nakalimutan siyang sabihin kay Solwi. Pero hindi pala ito ang dahilan ng paghinto nito. Dahil biglang lumabas ang isang window system. Pinapapili siya nito sa tatlong option. Ang una ay tanungin ito kung ito ba ang ika-4 na disciple si Chienma. Ikalawa, sabihin ng totoo na natutunan niya ang Sohui martial arts sa librong hinahanap nito. At ang ikatlo at mukhang pang-suicide na galawan na naman. Sabihin na perahas lang ang sitwasyong kinalalagyan nilang dalawa. Kinagulat ito ni Solwi dahil sa mga option na ito ay nakakuha siya ng impormasyon tungkol kay Ilgibu. Nalaman niyang disciple ni Chienma ang lalaking nasa kanyang harapan. Ang ika-4 na disciple ni Chienma. Sa mga sabi-sabi niya lang narinig ang mga impormasyon tungkol sa taong ito. Ika-30 sa Demon Cult Hierarchy. Isa sa may pinakakakaiba at espesyal na martial art abilities dito sa Demon Cult. Hindi siya makapaniwala na ang halimaw na iyon ay ang taong nasa kanyang harapan ngayon. Wala siyang kaididihan na ang niloko niyang tao ay ang ika-4 na disciple ni Chienma. Muling nakaramdam ng matinding pressure si Solwi. Hindi niya malaman kung ano ba ang dapat niyang gawin. Muli niyang tinignan ang mga options na pagpipilian. Alam niyang hindi niya pwedeng piliin ang ika-loang option. Dahil kung pipiliin niya ito ay para na rin itong inamin na nagsisinungaling siya mula pa kanina. Ang ikatlong option naman ay mukhang hindi talaga pwedeng piliin at mukhang sure kill siya dito. Kaya't pinili niya ang ika-unang option at tinanong niya si Ilgibu kung ito ba ang ika-4 na disciple ni Chienma. Nagpatuloy na ang senaryo at sila ay muli nang nakagalaw. Napalingon si Ilgibu sa kanya at pinuri na alam niya ito. Hindi naman nakakasigurado si Solwi sa sinabi ni Ilgibu sa kanya. Hindi niya maintindihan ang mga ibig sabihin nito. Hindi nakakasigurado si Ilgibu kung paano nalaman ni Solwi ang impormasyong ito tungkol sa kanya. Pero hindi na ito mahalaga dahil wala rin namang magbabago. Bigla namang lumambot ang mga mata ni Ilgibu at sinabing isa lang siyang tao na naipit sa power struggle ng mga taong nakapaligid sa kanya. Bigla namang lumuhod si Solwi para humingi ng tawad sa kalapastanganan niya. Sinabi niyang hindi niya sinasadyang tanungin ang ganitong kasensitibong mga bagay. Nagpapasalamat naman siya sa isip niya dahil mukhang tama ang napili niyang option ngayon. Pakiramdam niya ay nakaiwas siya sa kamatayan dahil kung tinatago ni Ilgibu ang pagkakakilanlan niya ay siguradong ililigpit siya nito sa lalong madaling panahon. Sinabi naman ni Ilgibu sa kanya na okay lang ito at sinabihan niya rin si Solwi na ipagpatuloy na nito ang kanyang ginagawa. Nakahinga ng muli si Solwi ng maluwag. Tumuloy na rin sa pag-alis si Ilgibu. Bigla namang may di inaasahang pangyayari. Muling huminto ang oras at mukhang hindi pa tapos ang kalbaryo ng ating bida. Mukhang seryoso ngayon ang pagpipilian at natahimik si Solwi. Lumabas na ang window system at naulit lang ang mga option kanina at nawala lang ang una na pinili na niya. Hindi siya makapaniwala na may magkasunod na system window na lalabas. Pakiramdam niya ay dinadaya na siya ng pagkakataon. Ngayon ay kinakailangan niya ulit pumilit sa naiwang dalawang option. Ang isa na aamin siya sa kasinungalingan niya na siguradong mamatay niya o ang ikatlo na mukhang sure kill talaga siya. Pinili niyang umamin na sa kasinungalingan niya kay Ilgibu. Sinabi na niya na natuto siya ng martial arts mismo sa librong hinahanap niya. Nagpatuloy na ang oras at nabanggit na niya ito sa papaalis ng ika-4 na disciple ni Chienma. Napahinto ito at napalingon kay Solwi. Sinabi niyang mukhang kanina pa siya tinatarantado ng ating bida mukhang minamaliit siya nito. Biglang naalala ni Solwi ang mga katagang binitawan ni Ilgibu sa kanya. Mukhang isa lang ang ibig sabihin nito. Bigla nang sumugod si Ilgibu papunta kay Solwi at binunot ang kanyang sandata. Hindi na nagawang makapag-react ni Solwi sa bilis ng mga pangyayari. Malapit nang lumipad ang kanyang ulo. Bigla namang lumabas ang window system para sa makasaysayang buzzer beater save. Ngayon ay pinapapili siya ng MVP window system ng sapilitan. Sapilitan dahil iisa na lang ang pagpipilian pero dahil isa na lang ang pagpipilian ay binigyan siya ng mahabang oras 500 segundo para makapag-isip ng mabuti. Nakalimutan kong sabihin na nalaman na pala ni Solwi ang totoong pangalan ni Ilgibu. Pinakita ito sa unang option na pinili niya. Ang tunay na pangalan ng ika-4 na disciple ni Chienma ay Ganma. Huminto ang oras bago pa siya abutin ni Ganma. Nagsimula na rin ang bilang ng countdown timer.
Napalunuklaway si Solwi nang harapan niyang makita si Ganma habang papasugod ito sa kanya. Napakalamig ng ore nito, ibang-iba sa ore ni Gui-sama. Gayunpaman nakakasigurado siya na halos magka-level lang ang mga ito. Muli niyang tinignan ang nag-pop-up na system window sa kanyang harapan, ang bagay na nagligtas sa buhay niya. Dinadapuan ngayon si Solwi ng matinding kalungkutan at kaba dahil wala na siyang pwedeng pagpilian pang options. Wala na siyang magagawa kundi lunukan ang isinusubo sa kanya ng system. Ngayon ay nararamdaman na niya na pinipilit siya nitong piliin ang pinakapangit na option. Patuloy nang nababawasan ang oras niya, meron siyang eksaktong 8 minuto at 20 segundo para pag-isipan ito. Napansin niyang binigyan siya ng mahabang oras ngayon ng system. Iba ito sa normal na 10 segundong nakukuha niya. Pakiramdam naman niya ay binigyan siya ng ganito kahabang oras para pag-isipag mabuti ang mga gagawin niya. Kinakailangan niyang malaman ang punto kung bakit sa kanya pinapapili ang option na ito. Muli nang nabuhayan si Solwi nang mapagtanto niyang may pag-asa siyang makalusot sa delikadong sitwasyong ito. Naiba na ang pananaw ni Solwi sa ikatlong option. Sa palagay na niya ay ito ang pinakamaganda sa pagpipilian dahil dito siya tinutulak ng system. Nahalata niya rin na ganito ang laging nangyayari sa kanya. Kung ano pa ang sa tingin niyang pinakapangit na option ay siya pang option na magsasalba sa kanya sa kapahamakan. Muling nag-isip ng malalim si Solwi. Tinipon niya ang mga impormasyong alam niya. Ngayon ay nasa harapan niya ang isa sa mga disciple ni Chienmo para tapusin siya. Kinakailangan niyang mahikayat ang taong ito na maniwala sa kanya. Iniisip ni Solwi kung paano niya ito gagawin. Bigla naman niyang naisip kung bakit hostile sa kanya si Ganma. Naalala niya ang kawalan ng galang ni Ganma kay Gui-sama dahil kahit na mas mataas ang posisyon niya dito ay mas nakakatanda naman ito sa kanya. Tingin niya ay kalaban ni Ganma si Gui-sama at kaya mainit ito sa kanya ay dahil si Gui-sama ang nagpasok sa kanya dito sa loob ng Heavenly Sun Archive. Nalala niya rin ang sinabi ni Ganma kanina na naiipit siya sa power struggle ng mga taong nakapaligid sa kanya at parang pinapalabas ni Ganma na wala siyang interest sa ganitong mga bagay. Iniisip naman ni Solwi kung totoo ba talaga ang mga sinabi niyang ito. Ang ikatlong option ay sumasalamin na parehas sila ni Ganma ng pinagdadaanan. Alam ni Solwi ang pakiramdam na ito. Ang pakiramdam ng pagiging mahina at ang pagnanasang magkaroon ng kapangyarihan. Kung mapapakalma niya lang si Ganma sa sitwasyong ito ay marahil matutulungan niya itong magkaroon ng advantage at kapangyarihan. Biglang sumagi sa isip niya ang sinabi noon ni Jiang Mieyong Gumaster ng Mount Wasek bago siya paslangin nito. Binanggit nito na meron siyang kasabwat sa loob ng Demon Cult. Tingin niya ay bigating tao ang kasabwat nito. Ang sabwatan ng isang tiga Demon Cult at tiga Mount Wasek ay napakalaking kasalanan dahil mortal na magkalaban ang dalawang paksayo na ito. At isa lang ang taong pinaka-pinaghihinalaan niyang kasabwat ng mga ito. Si Gui-sama, ang taong nagpahamak sa kanya noon. Nabuo na ni Solwi ang conclusion niya. Hinihiling na niya lang ay sana ay tama ang mga ito. Nagsimula na ulit manumbalik ang oras. Nagpatuloy na ang pag-atake ni Ganma sa kanya. Nahinto naman ito nang marinig niya ang sinabi ni Solwi. Sinabi na niya na parehas lang sila ng sitwasyon-based na rin itong sagot niya sa option ng system. Nagulat naman si Ganma sa kanyang mga narinig. At tinanong si Solwi kung anong ibig niyang sabihin. Kahit kabado ay sumagot si Solwi na alam niya na kahit anong pagsisikap ni Ganma ay wala siyang kakayahang makipagtanggali sa ibang disipolo ni Chienma. Dahil siya ang pinakahuling napiling disipolo nito ay naunahan na siya ng iba pang mga disipolong kasamahan niya. Nauna na ang mga ito na makahanap ng mga supporters sa loob ng Demon Cult na makakaalalay sa kanila. Wala nang nagawa si Ganma kung di tanggapin ang sitwasyong nakatadhana sa kanya. Muli naman siyang tinutukan ng espada ni Ganma at sinabing huwag na niyang baguhin pa ang usapan. Sinabi niyang wag na siyang magpaligoy-ligoy pa at dummer-ekta na sa kanyang pakay sabihin. Ikinatutuwa naman ni Solwi ang mga nangyayari dahil gumana ang plano niya at napakalma na niya si Ganma. Kayang-kaya siyang tapusin kaagad ni Ganma pero sa tingin niya ay nahihiwagaan ito at nasasabik na sa mga sasabihin niya. Madiin niyang sinabi kay Ganma na subukan nitong kunin ang suporta ng Lord ng Great Imperial Pavilion na si Gui-sama. Nagulat naman si Ganma sa kanyang narinig at siya ay bahagyang napahinto. Napansin ito ni Solwi. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Ganma. Mukhang kinagat na niya ang pain. Umuko pa si Solwi para magbigay galang sabay sabing malaki ang impluensya ng Great Imperial Pavilion sa Central Branch ng Crimson Demon Palace. At kung makukuha niya ang suporta nito ay siguradong makukuha niya ang buong suporta ng Crimson Demon Palace, ang main headquarters ng Demon Cult. Alam niyang ito ang dahilan kung bakit siya pinuntahan mismo ni Ganma. Tuluyan ng kumalma si Ganma. Nawala na rin ang matinding killing intent na pinaparamdam niya kay Solwi. Inilayo na niya ang kanyang espada sa direksyon ng ating bida. Gayunpaman hindi pa rin tapos si Solwi sa mga sasabihin niya.
Tinagdag niya na alam niyang hindi dahil sa libro na guide to Samsuan kung bakit sa nandito dahil kung ganun man ay matagal na niya itong kinuha at umalis. Napag-isip-isip ni Solwi kung ano ba talaga ang pinunta ni Ganma sa lugar na ito. At bakit ito patuloy na nakikipag-usap sa kagaya niyang pipetyuging nilalang. Sa kanyang mahabang pag-iisip ay napagtanto niya na kay siya pinuntahan dito mismo ni Ganma dahil iniisip nito na may makukuha siyang bagay na pwedeng maging kahinaan ni Guisama. Tinanong naman siya ni Ganma kung paano niya naisip ang mga bagay na ito. Binigay halimbawa ni Solwi ang mission na ibinigay ni Guisama sa mga Tiga Flying Hand Company kung saan siya nabibilang. Ang misyon ay mag-scout sa Hamguk Pass. Ito ang misyon na kumitil noon sa unang 2 buhay niya. Isang buwan na siyang nasa Heavenly Sun Archive kaya't malamang sa malamang ay patay na ang mga kasamahan ni Solwi sa Flying Hand Company. At malamang ay narinig na ni Ganma ang balita tungkol dito. Tinanong niya si Ganma kung hindi ba ito nahihiwagaan at naiintriga na tanging si Solwi lang ang hindi pinapunta sa misyon na iyon. Alam niyang interesado sa pagkatao niya si Ganma. Dahil kung hindi ay di na ito mag-aabalang pumunta rito. Kahit na di sadyang magkita sila ay hindi na ito dapat nagpakita ng interes at nauna pang nakipag-usap sa kanya. Alam niyang may agenda si Ganma sa pagtatagpo nilang ito. Natawa naman si Ganma sa mga pinagsasabi ni Solwi. Sinabi niyang nakakatuwa talagang tao ito. At ito siguro ang dahilan kung bakit pinaglalaroan si Solwi ni Guisama. Muling kinausap ng seryoso ni Ganma si Solwi at sinabing ipagpalagay na nilang totoo ang sinasabi nito. Sa tingin ba ni Solwi ay kaya niyang bigyan siya ng advantage at ibigay ang kahinaan ni Guisama? Ngayon ay binibigyan niya ng hamon si Solwi. Sinabi naman ni Solwi na meron siyang alam na sikreto ni Guisama. Nag-iisip ng malalim si Solwi at inalala ang mga nangyari. Nakaramdam naman ng kaunting pagkainip si Ganma at pinuna niya si Solwi at sinabihang mukhang puro salita lamang. Nagsimula ng magsalita si Solwi pero hindi niya muna binanggit ang kahinaan ni Guisama na alam niya. Pagkus ay inalam niya muna ang isang bagay. Diretso niyang tinanong si Ganma kung anong mapapala niya kung ibibigay niya ang impormasyong ito. Bigla namang napakulot noo si Ganma dahil kanina lang ay kinaawaan na niya ito at hindi iniligpit pero ngayon ay nakikipagtawaran na sa kanya. Sinabi naman si Solwi na itinataya niya ang buhay niya rito kaya't may karapatan siyang malaman kung may makukuha ba siyang kapalit ng pagsasakripisyo niya. May real talk naman siya ni Ganma at sinabing wala namang bilang ang buhay nito para ipuste niya. Sonog. Alam ito ni Solwi pero kung magagawa niyang masave ang effort at oras ni Ganma o makalikha ng magandang oportunidad para rito ay tingin niya ay meron na itong halaga. Hindi naman maisip ni Ganma kung paanong ang pipitsuging si Solwi ay mapapagon ang bigat na kanyang dinadala. Napaisip si Ganma at napagpayahan niyang walang mawawala kung susubukan niya ito. Tinignan niya si Solwi at pumayag na siya. Kung makakayang magbigay ng impormasyon ni Solwi na kapakipakinabang sa kanya ay sisiguraduhin niyang gagantimpalaan niya ito. Sinabi ni Solwi na ang kahinaan ni Guisama ay ang pakikipagsabuatan niya sa Mount Wasek particular kay Jang Myeonggu na isang kilalang master sa lugar na iyon. Tinanong naman ni Ganma kung meron bang ebidensya si Solwi sa mga paratang niya. Sinabi ni Solwi na hindi nag-iiwan ng ebidensya si Guisama ng mga kalokohan niya. Medyo nadismaya naman si Ganma dahil mukhang kutob lang ang binibigay na ito ni Solwi. Sinabi naman ni Solwi na maaaring kutob lang ito sa kanya pero kung ang mga malalakas na tauhan mismo ni Ganma ang mag-iimbestiga sa kutob na ito ay malamang ay magbabunga ito. Merong advantage si Ganma na wala si Solwi. Ito ay ang pagkakaroon ng malalakas na tauhan na handang sumunod at magpakamitay para sa kanya. At kung iimbestigahan lang nila ang isang bagay na ito ay siguradong ang imposible ay magiging posible. Tinayanan ni Solwi ang lahat ng meron siya sa pag-uusap nilang ito. Umaasa siya na sanay panigan siya ng pagkakataon ngayon. Napangiti naman si Ganma sa kanyang mga narinig. Dahil kung iisipin ay may punto naman talaga ang mga pinagsasabi ni Solwi. Pumayag na sa kasunduan nila si Ganma. Ikinagulat ito ni Solwi di niya akalain na ganito lang niya kadali mapapapayag si Ganma. Lumapit si Ganma sa kanya at muling tinanong ang kanyang pangalan. Solwi sagot ng ating bida. Sinabi niyang papaimbestigahan na niya ang mga sinabi nito. Pero meron muna siyang isang ipapagawa bago siya tuluyang magtiwala kay Solwi. Tinanong ni Solwi kung ano ang nais ipagawa sa kanya ni Ganma. Sinabi ni Ganma na kinakailangang paslangin ni Solwi si Jokmyeong. Napansin naman ni Ganma na tila nag-aalinlangan si Solwi kaya't tinanong niya ito kung ayaw ba niya itong gawin. Sinabi naman ni Solwi na hindi ito ang dahilan handa siyang labanan si Jokmyeong dahil total buwisit din siya rito. Nagtataka lang siya kung bakit ito sa kanya ipinapagawa ni Ganma. Sinabi naman nito na confirmation lang ito para tuluyan siyang magtiwala. Dahil hindi naman siya nakakasigurado kay Solwi. Dahil baka especially iya lang talaga siya nito. Muli naman niyang tinanong si Solwi kung magagawa niya ba ito.
Nag-aalangan man ay hindi natanong kung magagawa niya ba ito o hindi dahil kailangan niya talaga itong gawin. Tinanggap na niya ang hamon sa kanya ni Ganma. Muli siyang nagpakilala. Siya, si Solwi, wala siyang apelyido, lieutenant ng Flying Hand Company, at papaslangan niya si Jokmyong, isa ring walang apelyido, para mapatunayan na mapagkakatiwalaan siya ni Ganma. Malalim na ang gabi. Tahimik na ang paligid at maririnig mo na lang ay ang ingay ng mga kulaglik. Takip silim sa Demon Cult. Sa loob ng The Heavenly Sun Archive. Naggagayak na si Solwi para sa kanyang haharapin na matinding laban. Determinado na si Solwi sa labang ito kontra Jokmyong. Ang labang ito ang isa sa pinaka-importanteng laban niya. Hindi siya pwedeng matalo sa labang ito dahil nag-iisa na lamang ang kanyang buhay. Pero kung siya ay magwawagi ay mapapasa kanya ang dagdag 2 buhay na premyo ng system sa paggapi kay Jokmyong. Nang matapos ng maghanda ay tumuloy na si Solwi sa pupuntahan niya. Kanina, habang nag-uusap sila ni Ganma, sinabi nito na matatagpuan siya sa ika-12 palapag ng Heavenly Sun Archive. Kinakailangang pumunta doon ni Solwi pagkatapos niyang magapi si Jokmyong. Matagal itong pinag-iisipan ng ating bida. Pero mukhang mali ng tansya si Ganma sa kakayahan ni Solwi. Inaakala ata nito na patas lang ang lakas nila ni Jokmyong. Malamang dahil sa layo ng agwat nila kaya Ganma ay pare-pareho na lang ang tingin niya sa mga ito. Pero ang katunayan ay malayo ang agwat ng lakas ni Jokmyong sa kanya. Nagbukas ng status window si Solwi. Tinignan niya ang diferensya ng lakas niya at lakas ni Jokmyong. Kung health at chi lang ang pag-uusapan ay lamang na lamang si Jokmyong. Halos 10 ulit ang lakas ni Jokmyong sa ating bida. Mas marami din itong skills at attack skills at meron ding itong defense skill na Cloud Walk. Bukod pa dito ay normal ang kalagayan nito kumpara kay Solwi na may injury sa kanang braso. Isa lang ang nakikitang paraan ni Solwi para makasurvive at manalo siya sa labang ito. Ito ay ang mas mataas na uri niya ng martial arts. Ang Solway School. Daang-daang naglalakad si Solwi sa labas. Iniisip niya kung ano pa ang mga pwede niyang gawin sa labang ito para makalamang kay Jokmyong. Naisip niyang gumamit ng ambush tactics para makalamang kay Jokmyong. Siguradong hindi inaasahan ni Jokmyong na may magtatangka sa buhay niya sa oras na ito. Nag-iisip siya ng tamang pagkakataon para gawin ang misyon niya. Pinag-iisipan niya kung kailan ba humihina ang depensa ng isang tao. Kapag kumakain ba o kapag natutulog? Wala sa mga ito ang tamang sagot. Nasa maliit na kwartong ito ang hinahanap niyang tagumpay. Unti-unting lumapit si Solwi sa isang pampublikong palikuran. Habang nagbabawas, ito ang tamang pagkakataon para ambushin ni Solwi ang target niya. Siguradong hindi ito kaagad makakapag-react dahil mahirap mag-pigil ng alam nyo na. Sa palikurang ito madalas pumupunta si Jokmyong. Madalas galpihin noon ni Jokmyong si Solwi sa tuwing nababagot siya o ayaw lang siya nitong makita. Certified bully talaga ang taong ito. Mukhang deserve niya talagang ma-ambush habang bumabanyo. Pinag-iisipan ni Solwi kung papaano niya magagapi ang taong ito. Naghanap-hanap siya sa loob ng banyo kung saan siya makakapagtago. Alam niyang matagal magbanyo si Jokmyong dahil madalas na niya itong naoobserbahan. Sensitibo kasi ang tiyan nito kaya't madalas siya rito. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa iya'y atakihin. Magtatago mula sa ilalim si Solwi at dito siya magsisimulang umatake pataas. May kakaibang amoy ang lugar na ito pero wala na siyang magagawa pa. Nakakadiriman at napakabaho ay kinakailangan niya mapagtagumpayan ito. Nagtakip na ng ilong si Solwi para simulan ang kanyang misyon. Pinangako niya sa kanyang sarili na isang beses niya lang ito gagawin. Kinakailangan niya makasurvive sa kahit anong paraan. Kahit ang ganitong bagay ay handa siyang gawin makasatuparan lang ang kanyang mga pangarap. Naramdaman na ni Solwi na paparating na si Jokmyong. Pati ang oras ng pagbanyo nito ay kabisado na niya. Unti nang lumalapit si Jokmyong habang hawak-hawak ang kanyang tiyan na sumakit sa sobrang kain niya ng Shanghai. Gaya nga ng inaasahan ay narito na ang target niya. Makakaganti na rin siya sa wakas sa lahat ng mga ginawang pang-aapi nito. Nagtago na sa ilalim si Solwi para makapwesto. Mabuti na lang at malinis ang loob nito at mukhang wala pang ibang gumagamit mula nang ito'y malinisan. Papalapit na si Jokmyong sa kanyang trono, di alintana ang kapahamakang nag-iintay dahil sa kasibaan niya sa Shanghai. Nagbaba na ng salawal ang biktima at naghahanda ng maupo sa trono. Naghanda na rin naman si Solwi para sa gagawin niyang pag-atake. Kailangan niyang sulitin ang gagawin niyang ataking ito. Isang malinis na atake lang ang kinakailangan niya. Umupo na sa trono si Jokmyong at ito na rin ang naging hudyat ni Solwi para simulan ang atake niya. Mabilis na umatake si Solwi pero di niya inaasahan ang mga sumunod na kaganapan.
Master na pala sa ganitong larangan si Jokmyeong. Simbilis ng pag-cast at pag-cancel ni Gojo ng kanyang domain expansion. 0.2 seconds ay nakapaglapag na ng bomba si Jokmyeong sa tapat ng pagmumuka ni Solwi. Kahit nagulat ay nagawa pa ring iwasan ni Solwi ang masamang bagay na ito. Gayunpaman ay natalsikan pa rin siya ng mamasa-masang enerhiya nito. Mabuti na lang at hindi gaanong masama ang tama ni Jokmyeong at hindi tubig ang nilabas niya. Kundi ay maliligaw sa tsokolate ang ating bida. Gamit ang kanyang Ultra Instinct na gawang iwasan ni Solwi ang mga paparating na pag-atake. At sa ginawa niyang pag-iwas na ito ay mayroong di inaasahan na nangyari. Nagawa niya ang special move na Grand Ship Sword Technique. Direkta niya itong mapapatama sa puwitan ni Jokmyeong. Bigla namang lumabas ang system window at sinabing nahanap niya ang kahinaan ng kanyang kalaban kaya't siguradong critical hit ito. Kusang gumalaw ang katawan ni Solwi, hindi niya ito makontrol at tila ba ay may gumagamit ng katawan niya bukod sa kanya. Nagpakawala siya ng matinding atake papunta kay Jokmyeong. Habang ang kaawa-awang biktima ay walang kaalam-alam na huling banyo na pala niya ito. Napansin ni Jokmyeong na nagliwanag ang inidorong pinag-uupuan niya. Gayunpaman ay wala na siyang magagawa sa mangyayari sa kanya. Ang dating tahimik na lugar na ito ay naging kanlungan ng isang karumal-dumal na krimen. Sa isang iglap ay sumabog ito at may lumabas na enerhiya pa itaas. Kinagulat ni Solwi ang nagawa niyang atake. Hindi niya sukat akalain na may ganito pala siyang kalakas na skill na maaari niyang magamit sa pakikipaglaban. Agad namang nasawi si Jokmyeong sa lakas ng pag-ataking ito. Hindi ko lubos maisip kung gaano kasakit ang naranasan niyang ito. Masahol pa ito sa 1,000 Years of Death technique ni Kakashi. Pinagmamasdan ni Solwi ang wala ng buhay na katawan ni Jokmyeong pero bukod dito ay hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa kanyang sandata. Bigla kasi itong nagkaroon ng aura nang di niya inaasahan. Dito na nagwawakas ang matinding pakikipaglaban ng ating bida sa nangbuli sa kanya. Rest in peace Jokmyeong. Sa di kaliwang sapa, matapos iligpit ang mga labi ni Jokmyeong ay naglinis na ng kanyang katawan si Solwi. Habang naghihilamos ay tinitignan niya ang kanyang refleksyon sa tubig. Makikita dito ngayon na meron na siyang 3 buhay. 3 tayasa at pagkakataong may tama ang lahat. Habang pinagninilayan ito ay natatawa si Solwi sa mga ginawa niya kahit sa duwag na paraan ay wala siyang pake basta makasurvive siya sa buhay na ito. Muli niyang tinignan ang status window ang kanyang mga stats. Tinitignan niyang maigi ang skill na Grand Ship Sword Technique pero hindi niya mawari kung paano niya ito na-activate. Pansin niya rin na hindi bumaba ang chi niya kahit na gumamit siya ng napakalakas na technique at sword aura. Kung magagamit niya lang sana ang kapangyarihan ito sa tuwaing gusto niya ay tiyak na mapapadali ang buhay niya. Tumaas naman ang kanyang kumpiyansa na sa pagkakataong ito ay lalakas na siya. Masaya siyang nag-iisip ng mga susunod niyang hakbang pero naputol ito nang bigla siyang makaramdam ng kirot sa kanyang balikat. Muling sumakit ang injury niya sa kanang braso. Ngayon ay mukhang hindi na niya magagamit ito gaya ng dati. Bukod pa rito ay sa oras na malaman ng mga tao na siya ang pumaslang kay Jokmyeong ay malalagay siya sa alanganin. Sa tingin ni Solwi ay hindi niya mararating ang kanyang buong potential dahil sa injury niyang ito. Mukhang kinakailangan na niyang magbago ng plano. Napag-isipan ng ating bida na isuko na ang buhay niyang ito at pagplanuhan na ang susunod. Iniisip niya kung dederecho na ba siya kay Gunma pero nag-aalanlangan siya dahil hindi pa buo ang tiwala niya rito. Kinakailangan niya itong pag-isipang mabuti kahit na itatapon na niya ang buhay niyang ito ay kinakailangang maging sulit ito. Bigla namang sumagi sa isip niya na hindi niya pa nalalaman ang talagang kailangan ni Gunma. Bigla na siyang tumayo at umalis, hindi na rin niya tinapos ang kanyang paghuhugas. Ano na kaya ang susunod niyang gagawing masama ng amoy? Agad siyang tumuloy sa opisina ni Guisama at ginaising ito sa alang-ineng oras. Nagpunta siya rito kahit hindi pa siya tapos maglinis ng kanyang katawan. Humingi siya ng pahintulot na makausap si Guisama. Pina-unlockan naman siya ng bagong gising na matanda. Hindi makapaniwala si Guisama na ginagambala siya ni Solwi sa ganitong oras. Iniisip niya na lang na baka napakahalaga na sasabihin ito sa kanya ni Solwi. Gayunpaman ay sinermonan niya pa rin ito dahil bigla-bigla na lang itong pumasok sa opisina niya. Bukod pa rito ay napakabaho ng amoy ng ating bida. Nagdahilan na lang si Solwi na wala siyang magagawa sa sitwasyong ito. Naguguluhan naman si Guisama sa mga sinasabi nito kaya't pinagpapaliwanag niya si Solwi. Tahasan namang sinabi ni Solwi harap-harapan kay Guisama na tinapos na niya si Jokmyeong, isa sa mga paboritong tauhan niya. Bahagyang natigilan matanda at unti-unting lumapit kay Solwi. Gusto niyang malaman kung paano nagawang talunin ni Solwi ang mas malakas sa kanya na si Jokmyeong. Pero bago yun ay nais niya munang malaman kung sino ang taong nakausap niya sa loob ng Heavenly Sun Archive.
Nahihirapan ng huminga si Solwi dahil sa lakas ng pressure ng Fire Mask Demon Style. Hinawakan ni Guisama ang buhok ni Solwi sa kasinabunutan. Nagmaang-maangan naman si Solwi at tinanong kung ano bang ibig ipahiwatig ni Guisama. Tumindi naman ang binibigay na pressure ni Guisama, humigpit din ang pagkakahawak niya sa buhok ni Solwi. Sinabi niya rito na wag na itong magmaang-maangan pa at wag nitong susubukang magsinungaling dahil magiging meet siya na ito ng katapusan niya. Hindi naman nagpasindak si Solwi at sinabing hindi na mahalaga kung sinong nakausap niya. Ang mahalaga ay kung ano ang itinatago ni Guisama. Nagtataka naman si Guisama sa mga inaasal ngayon ni Solwi. Para bang napraning na ito sa ilang araw na pananatili sa The Heavenly Sun Archive. Muli niyang tinakot ang ating bida para sagutin na ang mga katanungan niya. Hindi naman natatakot si Solwi at sinabing magpaka-totoo na lang si Guisama. Dahil alam niya na matagal na siyang gustong ipaligpit ni Guisama. Sinabi niya rin na nagkita na sila ni Ganma at siya mismo ang nag-utos na pumunta siya sa lugar na ito. Pasigan niya itong sinabi kay Guisama dahil wala na siyang takot mapaslang. Gayunpaman ay nagsisinungaling si Solwi na inutusan siya ni Ganma rito. Ginawa niya ito upang mas makakuha pa na mas mahalagang impormasyon. Nahimasmasan naman si Guisama nang malaman na sinusuportahan si Solwi ngayon ni Ganma, isa sa pinakamalakas sa lugar na ito. Ngayon ay naiintindihan na niya ang mga inasal at ginawa ni Solwi. Dahil para sa kanya ay normal lang na tapusin ni Solwi si Jokmyeyong kung backer niya si Ganma. Inaalam ni Guisama kung meron bang nais malaman si Ganma patungkol sa kanya. Binibigyan naman siya ng matatalas na tingin ni Solwi. Tinanong ni Solwi si Guisama kung kailan at saan siya makikipagkita kay Jokmyeyong Gu, isa sa masters ng Mount Wasek. Dahil nais daw itong malaman ni Ganma. Natigilan si Guisama sa kanyang mga narinig at lumakad palayo kay Solwi. Ang pakikipagsabuatan sa mga tiga Mount Wasek ay napakalaking kasalanan dito sa Demon Sect at may kaparusahan ito ng kamatayan kahit ano pang katayuan mo sa buhay. Sandaling nanahimik si Guisama sa kamuling nagtanong. Tinanong niya si Solwi kung meron pa bang pinapasabi si Ganma sa kanya. Sinabi ni Solwi na gustong malaman ni Ganma kung saan at kailan siya muling makikipagkita sa mga tiga Mount Wasek. Nang mapansin naman si Solwi na tila hindi nakibo si Guisama ay sinubukan niyang magdagdag ng pressure at sinabing matagal na itong pinagplaplanuhan ng kanyang bagong lord na si Ganma. Sa Mount Wanga dito gaganapin ang muli nilang pagpupulong habang crescent ang hugis ng buwan sa unang linggo sa susunod na buwan. Di naman may tago ni Solwi ang saya na kinagat ni Guisama ang pain niya. Ngayon ay may nalalaman na siyang napaka-importanteng impormasyon. Bigla naman siyang nagulat nang mapansin na tila may nagliliwanag sa paanan ni Guisama. Yumuko pa siya lalo para sipatin kung ano ito. Sakto naman na nag-iisip pa si Guisama ng mga susunod niyang hakbang kaya't nagkaroon si Solwi ng oras para kilatisin ang bagay na nasa kanyang harapan. Biglang nag-pop up ang system window. Sinasabi nito na nakakuha siya ng isang item. Yojido ang secret map ng Lord ng The Great Imperial Pavilion. Tinanong din siya kung gusto niya bang makita ang dagdag na impormasyon. Agad namang pumayag si Solwi at nakita na niya ang buong description ng item na nakuha niya. Ito ay librong naglalaman ng mga paboritong lugar ni Guisama sa Central Plains. Meron ding mapa dito ng Mount Wanga. Dito sila nagkikita ni Jokmyeyong Gu kada 3 buwan. Namangha naman si Solwi dahil ngayon lang siya nakakita ng ganito. Muling may lumabas na system window at sinasabing nakapag-create na ito ng toolbox. Makikita dito ang mga item ni Solwi na parang nasa isang game. Wala namang maintindihan si Solwi sa mga bagay na ito. Habang nagmamuni-muni ay bigla siyang tinanong ni Guisama. Tinanong nito kung kailan siya tinuruan ni Ganma makipaglaban. Dahil malabong matalo niya si Jokmyeyong nang ganon-ganon na lang nawala sa karakter si Solwi dahil sa pagkalito. Pang-isip pa itong sumagot na tinuruan lang siya ilang araw lang ang nakalilipas. Tinanong din ito kung kailan pa nakilala ni Solwi si Ganma. Sumagot naman ito na nakilala niya lang ito noong nagtrabaho siya sa Heavenly Sun Archive. Walang kamalay-malay ang ating bida na nahuli na siya sa salita ni Guisama. Paanong ang kagaya niya nakakakilala pa lang ni Ganma ay pinagkatiwalaan na niya kaagad ng lubos. Pagkatapos ay binigyan pa siya kaagad ng misyon para mangalap ng impormasyon. Wala pa ring kaklu-klu si Solwi at panay oo na lang sa mga tinatanong sa kanya ni Guisama. Naglakad si Guisama papunta kay Solwi at biglang donut. Lubos ang galit na nararamdaman ni Guisama dahil tila niloloko at minamaliit siya ni Solwi.